kung isuko natin ang teritoryo at magbayad ng bayad pinsala? Ang ating dakilang imperyo, kahit na isuko natin ang 15 lungsod, mananatiling hindi masasaktan. Ipadala agad ang liham ng pagsuko sa Hilagang Kaparangan. Mula ngayon, ang ating imperyo ay magkakaroon ng walang hanggang alyansa sa mga barbaro. Binubuli ng mga barbaro ang ating imperyo. Ang lahat ng base ng paglinang na ito ay sa wakas magagamit na sa larangan ng digmaan. General, masamang balita. Nagpadala ng liham ng pagsuko ang kamahalan sa mga barbaro. Isinusuko ang 15 lungsod sa Hilagang Kaparangan. Ano? Handa na tayong lumaban hanggang kamatayan. Bakit sumuko muna ang kamahalan? Hindi lang iyon, pumayag din silang magbayad ng taunang tributo sa mga barbaro. Sa magandang salita, tinatawag itong Isinasakripisyo ang yaman ng imperyo. upang makuha ang pabor ng kapitbahay. Talagang walang hiya. Ang yumaong emperador ay napapaligiran, nasa bingit ng kamatayan. Ang emperatrice ay umagaw ng kapangyarihan at naghari bilang rehente, hindi pinapansin ang kanyang ama at ang bansa. Sa halip, siya ay lumuhod. Ang ating hukbong hilaga ay may sapat na pagkain at kagamitan. Hindi tayo natatakot sa mga barbaro. Bakit hindi iyon makita ng kamahalan? Mas malinaw niya itong nakikita kaysa kanino man. Gusto niyang gamitin ang mga tabak ng mga barbaro upang patayin ang kanyang ama at agawin ang trono. General, ano ang gagawin natin? Kumakain tayo ng butil ng soberano, kaya dapat nating paglingkuran ang layunin ng soberano. Sa pamamagitan lamang ng pagbabalik sa yumaong emperador, magkakaroon ng pagkakataon ang imperyo na mabuhay. Ngunit ang pagpapadala ng hukbo ay nangangahulugang pagsuway sa utos at iyon ay sentensiya ng kamatayan. Patugtugin ng mga tambol at tipunin ng mga general. Tipunin ng mga hukbo sa palaruan ng pagsasanay. Mga sundalo, Ang yumaong emperador ay nakulong sa bundok Laikan. walang palaso at pagkain. Nagpadala ng liham ang hari ng mga barbaro na humihiling na ahitin natin ang ating mga ulo at magpalit ng damit at maging alipin magpakailanman. Pumapayag ba kayo? Hindi. Ang mga nagnanais na sumunod sa akin, isuot ang mga puting damit panluksa na ito. Hindi para sa pagluluksa, kundi upang ipakita ang ating determinasyon. Sa paglalakbay na ito, alinman ay ibalik natin ang yumaong emperador at yurakan ang korte ng kaaway o mamatay tayo sa kabila ng hangganan. Ang ating mga kaluluwa ay maging hanging hilaga, magpakailanman na nagbabantay sa lupain. Magpakailanman na nagbabantay sa lupain. Ano, Arthur? Naglakas loob siyang suwayin ang utos at lumabas? Ipadala agad ang 12 gintong token. Ibalik siya sa akin na nakakadena. Kamahalan, ang mga sundalong barbaro sa kabila ng bundok ay sumisigaw na ang imperyo ay nagkoronahan ng isang bagong emperador at sumuko sa mga barbaro. Mga taksil, isang taksil na anak na babae. Paano sila nangahas? Pagbalik ko sa hukuman, pahihirapan at papatayin ko ang mga taksil na iyan. Ngunit ngayon, pinagtaksilan mula sa loob at labas. Kami ay isang nakahiwalay na hukbo. Napilitan kaming lumaban na parang mga hayop na na-corner. Narito ang gintong token mula sa kamahalan. Inuutusan ka nitong huwag umalis sa daanan. Umatras ka na ngayon. Arthur, nakikita mo ang dekreto ng imperyo. Bakit hindi ka sumusunod? Nagre-rebelde ka ba? Paghihimagsik, ang mga barbaro ay umuyurak sa ating lupain at iniinsulto ang ating soberano. Gusto mo akong umatras? Unang tanungin ang 10,000 kapatid na nasa likuran ko kung pumayag sila. Isinasakatuparan ko ang utos ng emperador. Ang inyong buong pamilya ay nasa loob ng daanan. Susundan ba ninyo ang taksil na ito hanggang kamatayan? Sa taong 38 ng lumang kalendaryo, sinalakay ng kabalyerya ng barbaro ang lungsod ng Katiwasayan. Pumatay sila ng mahigit 7,500 sibilyan. Sa taong 3 ng bagong kalendaryo, naglunsad sila ng biglaang pag-atake sa pasong langit at pinatay ang lungsod sa loob ng 3 araw. Daan-daang ulo ng sundalo ang isinabit sa pintuan ng lungsod. 12 taon na ang nakalipas, nagpapanggap na magbigay pugay. Pumasok sila ng palihim sa isang bayan sa hangganan at nagsunog at pumatay sa loob ng 10 araw. Ngayon, ang emperatrice ay isinuko lamang 15 estratehikong daanan. Binigyan sila ng mainit na pagtanggap. Kung hindi tayo lalaban, ang ating mga pamilya sa bahay ay mauuwi bilang mga multo sa ilalim ng espada ng barbaro. Arthur, tigilan ang panlilinlang sa lahat. Kaya ang nakakahiyang patakaran ng pagsuko na ito ay may mga bahid ng iyong pagkakasangkot, Panginoong Mason. Arthur, kung ikaw ay napakatapang, paano kung utusan mo ang hukbo na tumigil at lumaban sa akin ng isa-isa? Ha? Bakit hindi? Mamatay ka. Hindi nakapagtataka na sabik kang magmakaawa para sa kapayapaan. Ang hukuman ay puno ng mga walang silbing hangal na tulad mo. Barilin ang taksil. Bilisan mo.
Ito ay... Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa lihim na paraan ng paglinang sa hukbo. Totoo sila. Harangin siya, dapat kong iulat ito sa kamahalan. Sa tingin mo makakaalis ka? Mga sundalo, makinig kayo! Sumunod kayo sa akin palabas ng daanan. Ang sining ng pamamahala, una ay ang pagiging mabuting kapitbahay. At hanggat tayo ay bumubuo ng walang hanggang alyansa sa mga barbaro, kamahalan ay matalino, ang imperyo ay maaaring magtamasa ng kapayapaan sa 10,000 henerasyon. Kamahalan, mayroon akong ulat. Si Arthur ay sumuway sa utos. At si General Mason ay pinatay sa larangan ng digmaan. Ano ang sinabi mo? Siya ay naglakas loob. Kamahalan ay bagong umakyat sa trono. At ang kontrabidang ito ay hayagang sumusuway sa iyong mga utos. Malinaw na nagpapakita ng paghamak sa iyong autoridad. Kaya kung hindi natin agad papatayin ang taksil na ito, paano itatag ng kamahalan ang iyong autoridad? Paano uutusan ng hukuman ang mundo? Nasaan siya ngayon? Pinamunuan niya ang 10,000 ng hukbo ni Arthur palabas ng hilagang daan, nanunumpang makipagdigma sa mga barbaro. Naglakas loob siyang mang-insulto sa nakatataas na bansang barbaro? Taksil sa bansa, ang imperyo ay nagsumikap para sa kapayapaan, at siya ay nagpipilit na galitin ang isang makapangyarihang kapitbahay. Ngunit ang mga barbaro ay mabangis. At kung galitin natin sila, ang ating dinastiya ay maaaring masira. Hindi ko dapat hayaan siyang sirain ang aking plano. Kaya ilabas ang utos. Utusan si Marcus na kunin ang pangalawang gintong token at pamunuan ang 30,000 bantay imperial upang kunin ang kanyang ulo at iharap ito sa hari ng mga barbaro upang pawiin ang kanilang galit. General, sa unahan ay ang Pasong Tigre, at kahit na ang Emperatrice ay naglabas na ng utos na isuko ang lungsod na ito, ang daang ito ay ang tanging ruta para sa ating hukbo upang pumunta sa Hilaga. Ang naririnig ko ay hindi ang imperial na utos, kundi ang mga iyak ng mga tao at ang mga naglalagalag na espiritu ng mga nahulog na sundalo. Kaya ngayon, kunin natin ang lungsod na ito, patayin ang kanilang general, at patayin ang kanilang mga tropa. Hahaha, kayong karne na naglalakad, makinig! Ibinigay sa amin ng inyong emperador ang lungsod na ito at walang darating para iligtas kayo. General, may mga tropang imperial na natagpuan sa labas, at sila ay nag-form up at humahamon sa tarangkahan. Ano? Anong kaaway? May nakakakilala ba ng bandilang iyan? Ang imperyo, ito'y isang puppet lang na sinusuportahan ng ating mga hilagang tribo. Sigurado akong narito sila para sa kanilang emperatrice, para manligaw muli. Sabihin sa mga lalaki na magpahinga at maghintay. Ang mga tauhan ng imperyo ay hindi maglalakas loob na lumapit. Hoy, alipin ng imperyo, ang iyong magandang emperatrice? Anong mga kayamanan ang ipinadala niya sa inyo ngayon? Kayo ay mga hayop na mas masahol pa sa baboy at aso. Kahit na nagdidigma ang ating dalawang bansa, ano ang kinalaman ng mga sibilyan dito? Bukod pa rito, ibinigay na natin ang Pasong Tigre sa mga barbaro. Kaya alam mo na ang lungsod na ito ay sa amin na mga barbaro. Kung gayon, ang ginagawa ko sa sarili kong lungsod ay wala kang pakialam. Walang regalo? Umalis ka na. Huwag mong sirain ang aming kasiyahan. Sandali, sino ang nagsabing wala akong dala na regalo? May dala akong malaki para sa inyo. Ang kapal ng mukha mo. Ano ba ang ginagawa mo? Ngayon ang buong imperyo. Ay sumuko na sa mga barbaro. Lalabanan mo ang dekreto ng imperyo. Kung ang langit ay hindi makatarungan at ang utos ng imperyo ay hindi patas, pagwawasakin ko ang peking utos na ito at muling hubugin ang banal na mandato. Sindiin! Mga lalaki, ang mga unggoy ng imperyo ay humihingi ng kamatayan. Putulin ang kanilang mga ulo at ipagpalit sa emperatrice para sa ginto at mga babae. Buksan ang mga pintuan at patayin. Naglakas loob pa silang lumabas? Talaga namang may hiling sa kamatayan. Ang ating dugo ay nag-aapoy pa at muli nating itatayo ang bansa. Sugod! Si General Arthur, naligtas tayo. Sa wakas ay nagmulat ang langit. Kami, mga mamamayan ng imperyo, hindi napapatayin ng walang awa. Mga basura ng kaharian.
Hindi sila susuko hanggang mabali mo ang kanilang mga buto. Teknik ng paghubog ng katawan ng mga barbaro. Tagapaglinang siya. Wala na tayo. Paano makakalaban ng mga mortal ang landas ng mga immortal at demonyo? General, umalis ka rito. Tagapaglinang siya. Mabuhay para lumaban sa ibang araw. Umalis ka na. Huli na. Matagal ko nang nasilayan ang teknik ng paglinang. Noong araw na natagpuan mo ang pintuan, Ang mga mortal ay wala sa akin, walang iba kundi mga hayop na papatayin. Oras na para mamatay. Kayong mga mangmang na baboy at aso ng kaharian. Ngayon, lilipulin ko ang buong angkan mo. Tapos na. Kung bumagsak si General Arthur, Ang gulugod ng imperyo ay tunay na nabali. Isang dakilang imperyo na paluhod ng mga barbaro. Anong kahihiyan? Si General Arthur ay sumusugod na haharapin niya ng harapan ang tagapaglinang. ang kamangmangan ay nagbubunga ng tapang. Naghahanap siya ng kamatayan. Bastos na teknik ng paghubog ng katawan at tinatawag mo yang teknik ng paglinang? Hindi! Imposible! Isang alitaptap ang naglakas loob na makipagpaligsahan sa buwan? Ah, ang commander ay napabagsak sa isang galaw. Ang imperyo ay may ganoong tao. Bakit ito luluhod at hihingi ng kapayapaan sa atin? Hindi ko maintindihan. Dahil ang imperyo ay may katulad mo, bakit ito handang magbigay ng lupa at sirain ang sarili nitong gulugod? Ang mga nagdadala ng gulugod ng lupain ay hindi kailanman ang mga nasa hukuman, ang mga walang silbing burokrata. Ngayon ay oras na para bayaran mo ang iyong utang. General, ang hukuman ay nagpadala na naman ng tao. Si Marcus ay nagdala ng 30,000 bantay imperial at pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng kanlurang pintuan. Ang mga duwag na walang gulugod na lumuluhod sa mga barbaro ay mas kinasusuklaman pa kaysa sa mga mananakop. Ito ang hukbong hari ng imperyo. Hindi tayo pinabayaan ng hukuman. Sa dami ng mga tropa, siguradong mapapawi nila ang mga bandidong barbaro sa isang hampas. Ang imperyo ay sa wakas ay tatayo ng tuwid. Sino yan? Kung sasabihin ko ang aking pangalan, mabigla ka. Ako si General Marcus, may dalang gintong utos ng kanyang kamahalan. Narito ang gintong utos ng kanyang kamahalan. Ang token na ito ay kumakatawan sa Emperatrice mismo. Tiyak na ito ay gantimpala para kay General Arthur. Sabi nila ang bagong Emperatrice ay walang kakayahan, ngunit tila ito ay mga chismis lamang. Traidor Arthur, paano ka nangahas na basta-basta atakihin ang nakahihigit na tribo ng barbaro? Alam mo ba ang iyong krimen? Ang isang nakahihigit na kapangyarihan ay naglalagay ng sisi. Sa paningin ng hukuman, ang aming mga buhay ay walang kahulugan? Iniligtas ko ang mga tao mula sa paghihirap. Pinalayas ang mga lobo mula sa ating hangganan. Kaya anong krimen ang aking ginawa? Huwag kang magpaloko. Mabilis, ilabas si General Kael. Kung kaya niyang mamagitan para sa iyo, bibigyan kita ng buong bangkay. Siya? Natatakot ako na hindi na siya makapagsalita. Naglakas loob kang patayin ang general ng barbaro na nagtatanggol sa lungsod? Bulag ba talaga ang korte? Hindi nila pinapatay ang mga mananakop na barbaro, pero gusto nilang patayin ang general na nagtatanggol sa kaharian? Wala bang halaga ang buhay ng mga sibilyan? Naging tapat ako sa kaharian. Bakit ako pinagkanulo ng kaharian? Kayong magulong pulutong, akala nyo makakapagrebelde kayo. Sino mang humakbang pa ng isa ay papatayin sa paningin. General Marcus, talaga namang nagmamayabang ka. Nanginginig ka sa paningin ng mga barbaro. Pero pagdating sa mga kababayan mo, tumatayo ka ng matatag, di ba? Tigilan na ang kalokohan. Gusto mong subukan ang espada ko. Tingnan kung ito ay matalas. Ang espada ko ay kasing talas. Ang mga kilos ni Arthur ay walang pinagkaiba sa pagre-rebelde. Ang mga pamilya ninyo ay nasa imperial na kapital. Gusto nyo bang patayin ang buong angkan ninyo kasama siya? Para harapin kayong mga duwag na walang gulugod? Ako lang ay sapat na. Isang tao laban sa 30,000? General, ito ay Pero sila ang mga piling tao ng mga bantay imperial. General, 30,000 sundalong nakabaluti ay hindi biro. Nakapasok na ako sa banal na kaharian. Sa aking mga mata, sila ay walang pinagkaiba sa mga langgam. Bukod dito, ang hilagang ekspedisyon ay mahabang daan. Kailangan ng hukbo ng isang malaking tagumpay para itaas ang moral. Lahat ng tropa, sumunod sa utos, patayin ang taksil.
Siya. Walang aatras. Kung hindi natin mapapatay si Arthur, lilipulin ko ang inyong buong pamilya. Tulad ng hanging taglagas na nagwawalis ng mga dahon, Kunin mo ang kanyang ulo at gagantimpalaan ka ng sagana. Opo, Ginoo. Isang insekto na sumusubok na pigilan ng karwahe. Paano magagawa iyon ng isang tao? Isang immortal? Siguro, siya ay isang bumababang Diyos. huli na. Tianhua. Yulong. Ang iyong banal na kapangyarihan, General. General, tumakas si Marcos sa kaguluhan. Nawala ang 30,000 sundalo. Para na siyang patay. Pagbalik niya. General, nag-desert kami sa labanan. Iyan ay isang kasalanang may parusang kamatayan. Tanga, tinatawag itong estratehikong pag-atras. Ngunit nalipol ang 30,000 piling tropa. At hindi natin napatay si Arthur. Hindi tayo palalampasin ng kanyang kamahalan. Sino ang nagsabing hindi siya patay? Hindi ba't pinutol ko ang ulo ng taksil at bumalik ng matagumpay? Ibig mong sabihin? Maghanap ng isang ulo, sirain ang mukha nito, at tawagin itong ulo ni Arthur. Ang isang moral na tagumpay ay tagumpay pa rin. Ngunit si Arthur ay malinaw na buhay pa. Paano kung mamaya? Ang mayabang na hangal na iyon. Naguguluhan siya. Sinusubukang itulak pahilaga. Paano niya posibleng talunin ang hukbo ng mga barbaro? Nag-uulat lang kami ng kanyang kamatayan ng maaga. Iyan lang. Sapat na ang usapan. Kunin ang ulo ng taksil at bumalik sa kabisera kasama ko upang kunin ang gantimpala. Kamahalan, umalis si General Marcos sa kabisera. Mahigit 10 araw na. Dapat bang magpadala ng tao para suriin siya? Kung sakali. Kung sakaling ano, 30,000 piling sundalo laban sa 10,000 pagod na tropa. Ano ang maaaring magkamali? Tama ang kamahalan. Sa iyong banal na kapangyarihan, tiyak na patay na ang taksil. Napakalakas ng mga barbaro, kahit ako'y kailangang yumuko at magpakita ng mabuting kalooban. Si Arthur ay hangal na sumusubok ng ekspedisyong hilaga. Parang isang langaw na sumusubok huminto ng karwahe. Kamahalan, bumalik si General Marcos sa korte. Naghihintay siya sa labas para sa iyong pagtawag. Sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng kamahalan, pinatay ko ang taksil sa mismong lugar. Sa kahong ito, ang ulo ng taksil. Kahit ang aking 30,000 tropa hindi siya mapigilan, at pinag-uusapan pa niya ang ekspedisyong hilaga, katawa-tawa. Gumawa ng utos, aalis ako sa kabisera, pupunta ako ng personal sa hukuman ng hari ng mga barbaro upang humingi ng tawad. Kamahalan, ngayong patay na ang taksil, baka hindi na kailangan. Ang dignidad ng isang dakilang imperyo ay hindi maaaring maliitin sa pagpatay ng isang rebelde. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na higit pa ito sa isang paghingi ng tawad. Sa palagay ko, kailangan nating isuko ang ilang lungsod upang bilhin ang kapayapaan. Ano ang problema sa ulong ito? Wala namang problema. Ako, tinatanggap ko ang iyong utos. Si General Marcos ay papunta sa korte ng hari ng mga barbaro. May mga shortcut ba? Ang pagdaan sa lungsod ng amihan ay makakatipid sa atin ng 3 araw. Mahusay. Kung gayon, pakiusap, General, ihanda ang iyong mga tauhan at umalis agad. Baliw! Ang mga mamamayan ng imperyo ay napabaliw na. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Na atakihin ang ating lungsod ng mga barbaro? General, narinig ko na ito ay isang general na tinanggal ng imperyo, pinangalan ng Arthur. Buwisit. Hindi ba niya alam na ang imperyo ay sumuko na sa mga barbaro? Ang kanilang pag-atake ay napakatindi. Ang silangang gate. Ang silangang gate ay bumagsak na. General, isang kalapati mula sa imperyo. Pinugutan ng emperatris ang taksil na si Arthur. Dinadala niya ang ulo nito sa korte ng hari upang humingi ng tawad. Gusto nilang dumaan sa lungsod ng amihan. Pinugutan ang rebeldeng si Arthur? Si Arthur ay malapit ng kunin ang aking lungsod. Pinugutan, Ekis. Lahat ba ng tao sa korte ng imperyo ay bobo?
General, ang silangang gate ay nasira na. Nanalo tayo. Ngayong gabi, sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod, magpipista tayo kasama ang mga tropa. General. Gaano kalayo sa lungsod ng amihan? Kamahalan, darating tayo bago lumubog ang araw. Ipasa ang utos. Kampo ng 5 milya sa labas ng lungsod ng amihan. Kailangan kong maligo at magpalit. Pagkatapos ay pumasok sa lungsod upang makipagkita sa Panginoon ng lungsod ng amihan. Magpapahinga tayo bukas. Uminom tayo ngayong gabi. Pagkatapos tayong makapagpahinga, Diretso tayong magmarcha patungo sa korte ng hari ng mga barbaro. Mabungay ang general. Bagay ba ako sa kasuotang ito? Ang presensya ng kamahalan ay magpapahanga sa mga barbaro. Utusan si Marcus na dalhin ang ulo ng taksil at pumasok sa lungsod kasama ko upang makipagkita sa Panginoon ng lungsod. General Marcus, kung makakarating tayo sa isang kasunduan sa mga barbaro ngayon, ang iyong pagpatay kay Arthur ay isang malaking tagumpay. Gagantihan kita ng mabuti. Kamahalan, Hindi ko kayang makita kayong nasa labas sa hirap, kamahalan. handang pumunta sa lungsod para sa inyo. Hindi kailangan. Ako na ang bahala sa lahat. General Marcus, nalilito ka ba? Sa tingin mo ba, pupunta ang kamahalan sa kampo ng hari ng mga barbaro para sa pakikipagkasundo? Ang ibig sabihin ng kansilyer ay, hanggat buhay ang yumaong emperador, ang kamahalan ay palaging mahaharap sa pintas. Kamahalan, maraming mga barbarong sundalo ay nakaatras na. Umatras? Sila ay naghahangad ng aking ulo araw at gabi. Talaga ba silang aatras? Kamahalan? Kung titingnan kung saan umaatras ang mga barbaro, sila ay diretso sa ating hangganan. Mukhang may bagang labanan. maaaring ang walang galang na anak na babae ay sa wakas ay nakakita ng liwanag. Marahil ang pagbibigay ng teritoryo at paghiling ng kapayapaan. At pagyuko sa mga barbaro ay pawang isang taktika ng pagpapaliban. Sa kaloob-looban, ang kamahalan ay nagmamalasakit pa rin sa iyo. Sana nga... General Sergo, nakuha ba talaga ng imperyo ang Pasong Tigre at nasakop ang lungsod ng amihan? Paano nila biglang binukas ang kanilang mga tuhod? Sina Kael at Cyrus ay walang silbing matatakaw. Pinabayaan nila ang imperyo na makalusot. Sa aking pamumuno ngayon, pababayarin ko ang mga kalapating iyon ng imperyo sa dugo. Ulat, General. Maraming sundalo ang lumitaw sa unahan. May watawat ng imperyo. Tamang-tama ang oras. Mga lalaki, maglilibang tayo sa isang magandang patayan. Sugod! Kamahalan, sa malayo, may 50,000 malakas na barbaro na piling puwersang sumusugod sa atin. Utusan ang lahat ng sundalo na itago ang kanilang mga sandata at maghanda na lumuhod at tanggapin ang hukbong barbaro. Kamahalan, ang hukbo ng barbaro ay malinaw na nasa opensiba. Paano tayo matatakot? Ano ang dapat ikatakot? Ang ulo ay nasa loob ng kahon. Kung hihingi ng kasagutan ng mga barbaro, mabibigyan ko sila ng isang kasiyasyang paliwanag. Ngunit, Tama na ang usapan. Kunin ang ulo ni Arthur at sumama ka sa akin para humingi ng tawad. General, ang hukbong imperial ay nagbabana ng lahat ng armas. nakaluhod na sila. Ang mga mamamayan ng imperyo ay pawang mga duwag na walang gulugod. Ngayon nila alam ang takot, sumugod tayo at pumatay ng busog na busog. Mga sinumpang mamamayan ng imperyo. Ngayon alam ninyo, Kung gaano kami katapang, huwag mo akong patayin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Kayo mga barbaro ang mga tunay kong ama. ang pagtawag sa akin ng lolo ay hindi makakatulong. Patuloy sa pagpatay. General, iyan ang mga piling barbaro. Mukhang napagkamalan nila ang hukbo ng emperatriz para sa iyo. Walang madali. Hayaang maging asong nagkakagatan muna sila. Ang palabas na ito ay katumbas ng 3 mangkok ng alak para sa akin. Kamahalan, hindi na natin kayanin ng matagal. Ang ating mga sundalo ay ginagawang kanyon na pagkain. Kasalanan lahat ni Arthur. Ang mga barbaro ay naging uhaw sa dugo dahil sa kanya. Mamatay kayo, mga duwag na walang gulugod ng imperyo. Aba, kung hindi ang emperatriz ng imperyo, ano ang nagdala sa iyo sa lungsod?
ng amihan. Plano mo bang personal na pamunuan ang kampanya at lusubin ang aming barbarong hukuman ng hari? Hindi pagkakaintindihan, lahat ay hindi pagkakaintindihan. Cancelier Winston, imbitahin ang general na bumaba agad. Kahit papaano, magalang siya. Ang imperyo ay nagtaas ng hukbo at sumalakay sa aming mga hangganan. Ito ay hindi bagay na maaaring ayusin sa pamamagitan lamang ng ilang salita. General, ang taksil na gumawa ng pagtataksil, si Arthur ay pinarusahan na at malapit na naming ibigay ang kanyang ulo sa Panginoon ng lungsod. Kalokohan. Sina Kael at Cyrus ay parehong napatay. Ang lungsod ng amihan ay nakuha na. Imposible! Ang ulo ni Arthur ay kinuha sa Pasong Tigre. Si General Marcos dito ang saksi. Ang ulo ni Arthur ay nasa kahon na dinala ni Marcos. Kalokohan. Kung totoo iyon, pupunta ba ako rito? Kaya ano talagang nangyayari? Arthur, siya. Bakit tumigil sa pakikipaglaban? Ituloy mo. Hindi pa ako nagsasawa sa palabas. Arthur, Walang hiya. Hindi mo ba sinabi na si Arthur pinugutan ng ulo? Sino iyon sa pader ng lungsod? Marcos, hindi mo ba sinabi na ikaw mismo pumatay kay Arthur? ang nagkasalang lingkod na ito ay karapat-dapat mamatay. Sigurado ako na mamamatay siya, kaya nagulat ako ng maaga. Bastardo. Isang grupo ng walang silbing matatakaw. Hayaan ninyo akong patayin ang bastardo na iyan. Pagkatapos, makikipag-ayos ako sa inyong lahat. Tapos na ang imperyo. Bakit hindi na lang sumama sa mga barbaro? General, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ako mismo ang maglalabas ng utos. At tiyak na bubuksan niya ang mga pintuan at susuko. Kung ang iyong mga salita ay napakabisa, hindi siya makakarating ng ganito kalayo. Gumawa ng utos na naguutos kay Arthur na buksan ang mga pintuan at magpakamatay o patayin ang kanyang buong pinalawak na pamilya at ihatid ito sa lungsod ng amihan. Ako, Kung hindi ka pupunta, papatayin kita ngayon din. Kamahalan, sa harap ng iyong sariling mga tao, talagang nagpapakita ka ng autoridad. Hindi naman, ang mga opisyal ng imperyo ay pawang mga duwag na walang gulugod. Sa ganitong paraan lamang sila sumusunod sa utos. General, magpahinga ka. Kapag natanggap na niya ang utos ng imperyo, masunurin siyang paroroon sa kanyang kamatayan. oo, ulo ni General Marcos iyan. Ito ba ang iyong paliwanag? Ito ay kahiya-hiya. Si Arthur ay masuwayin at sumusuway sa kanyang mga nakatataas. Wala siyang batas. Pupunta ako at haharapin ko siya mismo. Wala iyon. Isang emperador na hindi makontrol ang kanyang sariling mga opisyal ay mas masahol pa sa basura. Tipunin ang buong hukbo. Humanda upang salakayin ang lungsod ng amihan. Papatayin ko mismo ang mga baboy ng kaharian. Ang mga barbarong ito ay medyo masyadong bastos. Ikaw pa rin ay kamahalan pagkatapos ng lahat. Kapag umihip ang tambuli, sugod at atakihin ang lungsod. Mga sundalo, patuloy na uminom. Ako ang haharap sa mga salbahing ito. Ako lang ay sapat na. Ihipan ng tambuli at atake. Tiyak na matatalo si Arthur. Ang dalawang nakaraang general ng garrison ay parehong ipinadala ng mga barbaro bilang mga inupahan dahil sa nepotismo upang umani ng mga benepisyo. Sa pagkakataong ito, ang mga piling, barbaro, hindi siya tatagal ng isang kapat ng isang oras. Kaya bang manalo ang mga barbaro? Si Arthur ay mayroon pa ring ilang kakayahan. Mabuti, dumating ka. Ikaw na mayabang na hangal. Humanda kang mamatay. Huwag kang matakot. Ang mga mamamayan ng imperyo ay pawang mga tigreng papel, sabay-sabay na lusob. Ang katapangan at pagpapatiwakal ay dalawang magkaibang bagay.
Ulit. Isang tao lang, humaharap sa 1,000,000 kawal. Kayong mga barbaro na nag-aangking walang takot sa kamatayan ngayon natatakot ng sumulong. 1. Gamitin ang formasyon ng simitar. Pira-pirasuhin siya. Bitawan. Tumigil. Ganyang kapangyarihan ay hindi sa isang ordinaryong tagapaglinang. Hindi siya ordinaryong tagapaglinang. Si. Masamang balita, kamahalan. Si Arthur ay may tunay na kakayahan. Natatakot ako na siya. Kamahalan, kumalma kayo. Ako'y hahampasin siya ng pira-piraso. Hindi ko akalain na ang imperyo ay may isang tao na karapat-dapat sa aking pagsisikap. Wala nang sorpresa. Si Arthur ay mamamatay ngayon. Walang duda. Maliban sa banal na kaharian, ang 4 na kaharian ng mortal, espiritu, malalim, at langit ay may tig-9 na antas. Ang kanyang pisikal na pagbabago ay nagpapakita na siya ay sumira sa 9 na antas ng mortal na kaharian. Ang 9 na antas ng mortal na kaharian. Oras na para umalis. Hindi masama, talagang hinarangan mo ang aking pag-atake. Para sa iyon lang, maaari kang sumalangit nawa. Oras na para umalis. Nakikita ko ba ito? Talagang isang tira lang ni Arthur sa kanya? Isang general ng barbaro na nasa 9 na antas ng mortal na kaharian? Manatiling kalmado, kamahalan. Poprotektahan kita, kamahalan, sa aking buhay. Lahat kami ay tapat sa kamahalan. Lusob. Papunta na siya. Nandito na siya. Takbo! Hintayin mo ako, mga bastardo. Masyadong takot ang mga duwag na iyon. Sa pinakamaliit na tanda ng gulo, tumakas sila. Ayos lang. Hindi alam ang kapalaran ng yumaong emperador. Kailangan pa natin ng basurang iyon para mapanatili ang takbo ng mga bagay. Sa araw na maibalik ko ang yumaong emperador, mamamatay sila. Malaking tagumpay. Malaking tagumpay. Ilang buwan na tayong kinukubkob. Paano magkakaroon ng malaking tagumpay? Kamahalan, nakahuli kami ng bilanggo. Ang hukbong imperial ay nakalusot sa Pasong Tigre. Papunta na sila sa korte ng Haring Barbaro. Mahusay. Oras na para maramdaman ng mga barbaro ang sakit. Utusan ang lahat ng unit na maghanda para sa labanan. Humanda na lumusob anumang oras. Hindi ba iyon ang emperatrice? Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Narinig ko pumunta sila para habulin si General Arthur. Sa itsura nito, Cancelier Winston, ayaw kong marinig ang mga ingay na ito. naiintindihan. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Nanalo tayo. Ang emperatrice mismo ang nanguna sa kampanya. Siya ay nagbalik ng matagumpay. Ang taksil na si Arthur ay naisakatuparan na. Ang emperatrice ay pinangalanang ang unang Valkyrie ng mga barbaro. Tisk, ang emperador ng isang dakilang imperyo, pero pinaputungan pa rin siya ng korona ng mga barbaro. Napakawalang hiya. Pagtatakip lang iyan sa katotohanan. Tingnan mo sila, puro bagbog at talo. Kitang-kita na natalo sila sa laban. Tama ka na naman. Nabalitaan ko si General Arthur ay hindi mapigilan. Tinatalo ang mga barbaro. Sabihin mo na, ang taksil na si Arthur, nasaan siya ngayon? Patuloy pa rin sa hilaga. Naghahanap siya ng kamatayan. Kamahalan, mayroon akong plano upang patayin ang taksil na si Arthur. May plano ka? Sa laban kahapon sa lungsod ng Amihan, nasaksihan ko ang walang kapantay na tapang ni General Silas. Tumahimik ka. Akala mo ba talaga ako'y hangal? Sa isang tingin lang ni Arthur, naiihi ka sa takot at naglakas loob ka pang irekomenda siya. Karapat dapat akong mamatay. Sa pagkakataong ito, gagawin kong malinis.
Gamit ang 4 na gintong utos na ito, tatawagin ko ang 4 na dakilang maestro upang patayin si Arthur. Ibig sabihin ng kamahalan, ang 4 na dakilang maestro na umabot na sa kaharian ng langit tao, sila ang pinakamahusay na mandirigma. Maaari ba talagang tawagin sila ng kamahalan? Ang mga gintong utos na ito ay hindi lamang kumakatawan sa kapangyarihan ng imperyo, kundi pati na rin ang tanda upang tawagin sila. Maliban sa mga usapin ng estado, maaari silang hilingin na kumilos para sa pamilya ng hari minsan. Sa pagkakataong ito, gusto ko ang lahat ng 4 na dakilang maestro na pumunta at patayin ang taksil. Kamahalan, kahit pinapayagan tayo ng gintong utos na makialam, may kasunduan tayo na huwag makialam sa mga usapin ng estado. Hindi ko kayo hinihiling na lumaban sa mga barbaro. Isang taksil lang. Personal ito sa pagitan namin. Gusto ko lang siyang patay. Ha! Para sa isang mayabang na bata, sinasayang mo ang 4 na pagkakataon. Kamahalan, talagang mapagbigay kayo, dapat kayong magpasalamat. Ang pagpatay sa isang mayabang na hangal para bayaran ang pabor ng hari, ang mga pagkakataong tulad nito ay bihira. Huwag mag-alala, ipinapangako ko na hindi na niya makikita ang araw bukas. Magpadala ng mensahe sa hari ng mga barbaro at hilingin sa kanya na makipagtulungan. Ang 4 na dakilang maestro dapat patayin si Arthur. Ako ay handa ibigay ang kalahati ng imperyo. Kamahalan, dumating ang sakuna. Nalaman ko na ang mandirigmang barbaro ay si General Arthur, isang kahangahangang binata. Para sa imperyo, ito ay magandang balita. Bakit tawagin itong sakuna? Sabihin mo na, kamahalan, ang kasalukuyang emperatrice, naglabas ng 6 na gintong token at ipinadala ang 4 na dakilang maestro upang patayin si General Arthur. Bastardo, ibinigay din niya ang kalahati ng imperyo sa mga barbaro. Hinihiling sa kanila na tumulong patayin si Arthur. Gumawa ng utos. Kung mamatay ako, si Arthur ang magmamana ng trono. Sa kanan ay ang ginintuang tolda. Sa kaliwa ay ang hilagang bangin ng bundok Lycan. General, hinihintay ko ang iyong desisyon. Kung walang tamang ritual, walang katuwiran ng ating hukbo tungo sa bundok Lycan. Iligtas ang yumaong emperador. Lahat ng tropa, sulong! Kamahalan, nababaliw na ang mga barbarong ito. Kung gaano sila kabaliw, lalong nagpapakita na nasa problema sila. Tiyak na pinapahirapan ni General Arthur ang mga baboy na barbaro sa frontline. Pero malayo tayo sa imperyo, mahirap na. Kahit ako ang kataas-taasang pinuno, handa akong mamatay sa larangan ng digmaan. Bawat dagdag na araw na ating tatagal ay isang araw na bawas na presyon para kay General Arthur. Ang mga baboy na barbarong ito ay sasama sa atin sa impyerno. Kamahalan, handa kaming protektahan ang iyong pagtakas gamit ang aming laman at dugo. Hindi mabubuhay ang imperyo nang kahit isang araw na walang pinuno. Sa ilalim ng bandila ng dragon, mayroon lamang mga emperador na namamatay na lumalaban, hindi mga emperador na tumatakas. Maaari akong mamatay, ngunit dapat mabuhay ang imperyo. Dalhin siya at ibigay kay General Arthur. Sabihin mo sa kanya. Kamahalan, Sabihin mo sa kanya kung nasaan ang selyo ng imperyo. Sa ganoon, hindi babagsak ang bansa. Hayaan siyang manahin ang trono at muling itayo ang imperyo. Bago sumikat ang araw ngayon, marami ang mamamatay. Ito ang aking huling utos. Kung ako ay bumagsak, huwag kayong magluksa. Huwag tumigil sa pagsugod. Sundin ang bandila ng dragon hanggang sa wakas. Ang imperyo ay walang hanggan. Ang imperyo ay walang hanggan. Kailan lumitaw ang bangin na ito? Kakaiba. Wala ito sa mapa. Ang laking ilog. Imposibleng wala itong marka, maliban kung bagong nabuo ang bangin na ito. Ibalik ang hukbo. Ang likuran ay maging harapan, umatras. Ano yan? May nasa diyan. Isang malaking bundok. Paglipat ng bundok at pagpatuyo ng dagat. Ito ay isang maestro sa kaharian ng langit tao. Baka isang dakilang maestro? Mayroon ka talagang pananaw. Ang mamatay sa aming mga kamay ay hindi na sayang na buhay. Para palabasin ang 4 na dakilang maestro, dapat mahalaga ako. Arthur, naglabas ang kamahalan ng 4 pang gintong token. Patay ka ngayong araw. Sasampalin ko mismo ang ulo mo ngayon.
Ang pagpatay sa iyo ay magpapasikat sa akin sa buong mundo. Kahit isang walang kwentang matakaw, tulad mo nangangarap ng kasikatan at kaluwalhatian. Hindi nakakapagtakang may mga matatandang hukluban na tinatawag ang kanilang sarili na dakilang maestro. Puro salita lang, patayin siya at tapos na tayo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang agwat sa pagitan ng mga mortal at mga langit tao. Sa edad na 70, kararating mo lang sa kaharian ng langit tao. Basura ka. Ngunit naglakas loob kang tawagin ang sarili mong dakilang maestro. Ngayon, mamamatay ka rito. Hindi maganda. Talagang may kakayahan itong bata. Napakabata pa, pero nakikipagsabayan na sa isang dakilang maestro. Talagang isang batang may pag-asa. Sayang nga, kung hindi dahil sa gintong utos, talagang isa sa alang-alang ko sana na kunin ka bilang huling disipulo ko. Kayo apat? Mga matandang hukluban na naghahanap ng kasikatan. Hindi kayo karapat-dapat na hamunin ako. Iniisip mo ba na ikaw ay ang maalamat na banal na kaharian? Ang leon ay lumalaban ng buong lakas, kahit nangangaso ng kuneho. Wala nang pagpipigil. Patayin na itong pasaway na bata. Upang makalagpas, uminom pa ako ng dugo ng laso na worm at hindi pa rin kita mapatay. Mayabang na bata. Bastardo, ano ba talaga ang antas ng taong ito? Hoy, Maestro Thorn, bakit ka nahihirapan laban sa isang mayabang na bata? Hindi mo man lang siya matapos. Hindi ka ba nagpapanggap na isang langit tao para lang punan ang pwesto ng apat na dakilang maestro? Hahaha, sumusumpa ako na pipirasuhin ko itong bastardo ng pira-piraso. Sinong mag-aakala na mapipilit niya si Maestro Thorn na gamitin ang galaw na iyon? Anong antas ba itong batang ito? Kasuklam-suklam! Isang marangal na dakilang maestro. Bumaba ka sa paggamit ng lason. Kung tutuusin, si Maestro Thorn ay isang dakilang maestro. Paano siya makikipaglaban sa isang pasaway na bata at nauwi sa ganito? Sasabihin ko, hindi lang siya sapat na bihasa. Sabihin ko, mukhang ang apat na dakilang maestro ay malapit nang maging ang tatlong dakilang maestro. Ang pasaway na bata na ito ay napakamayabang. Naglakas loob siyang magambala habang lumalaban sa isang dakilang maestro. Paano makakalaban ng isang worm ang isang tunay na dragon? Umalis ka. Mamatay ka! Ito pala ang tinatawag na dakilang maestro? Titulo lang? Sino pa ang gustong subukan ng aking pilak na sibat? At makita kung gaano ito katalas. Pumatay talaga siya ng isang dakilang maestro. Patay na si Haring Thorn, ang matandang hukluban na iyon. Kahit na siya ang pinakamahina sa aming apat, siya pa rin ay isang tunay na tagapaglinang ng kaharian ng langit tao. Paano? Wala ba kayong silbi? Paano kayo nabigo na pabagsakin isang simpleng pasaway na bata? Sabay-sabay, kailangan natin siyang patayin. Kahit sa kaharian ng langit tao, bata, may mga antas pa rin dito. Patay ka na ngayong araw. Wala kang karapatang turuan ako tungkol sa kaharian ng langit tao. Kaya isa ka lang walang silbi at duwag. Siguraduhin kong wala nang matitira sa iyo ngayon. Kayo dalawa, pigilan ninyo siya. Ipapadala ko siya sa kanyang manlilikha, ngayon din. ₱10,000 espada, pumatay ng kasamaan. Sige,
may kakayahan itong bata. Kaming dalawa ay sumalakay ng sabay at halos hindi pa rin namin siya napigilan. Nasa kaharian din ba siya ng langit tao? Magandang palabas iyon. Pero napatay ba talaga nito ang bata? Sa sabay-sabay naming 3 pag-atake, kahit isang tao sa kaharian ng langit tao ay mahihirapang mabuhay doon. Paano pa kaya itong bata? Tingnan. Mukhang may tao doon. Kayong mga mangmang na walang paningin sa kaharian ng langit tao, nakakita na ba kayo ng kapangyarihan ng banal na kaharian? Banal na kaharian. Ang maalamat na banal na kaharian na patungo sa immortalidad. Totoo bang umiiral ito? Halika, may magagawa ba kayo? Ginagawa ninyo lang ba ang banal na kaharian? Alam ng lahat na alamat lang iyan. Ano ba talaga ang mga dakilang maestro na ito? Kung ikukumpara sa aming mga mortal, hindi sila gaanong naiiba. Ikaw, dahil ikaw, Ginoo, ay isinugo ng emperador. Maaari bang itanong kung anong kaharian ang naabot mo? Anong base ng paglinang? Wala akong base ng paglinang. Walang base ng paglinang. At nangahas ka pa rin kutyain kami? Matagal na kaming nasa kaharian ng langit tao. Hindi pa kami nakaharap ng ganoong kahanga-hangang kaaway. Maestro Vance, paano kaya ngayon? Kung siya ay tunay na nasa banal na kaharian, tiyak na hindi tayo maaaring umalis. Matagal na tayong natigil sa kaharian ng langit tao sa loob ng daan-daang taon. Ang ating mga haba ng buhay ay nauubos na. Tanging isang paraan ng pagtagumpay ang makapagpapahaba ng ating buhay. Tiyak na may paraan ng pagtagumpay ang pasaway na batang iyon. Ibagsak siya at ipasabi ang paraan. Pagkatapos, ang mundo ay magkakaroon 3 eksperto sa banal na kaharian. Sa ganoong sitwasyon, sasamahan ka namin kahit ipagsapalaran ang aming buhay. Ang natatanging kapangyarihan ng dominyo ng kaharian ng langit tao. Mukhang oras na para maging seryoso. Gintong leon ng kulog na ulap, itim na pating ng dagat ng tinta. Hindi masama, may kakayahan ka. Sa wakas, maaari na akong makipaglaban ng buong puso. Magandang galaw. Lalaban ako sa iyo ng buong lakas. Ngayon, oras na para mamatay ka. Wasak! Maestro Blake, kung hindi ka sasalakay ngayon, kailan ka pa? Isang itim na isda ng patay na tubig, ngunit naglakas loob kang lumunok ng isang tunay na dragon. Mahihirapan kita hanggang sa katapusan ng panahon at lubusang mapuksa. Wasakin ang 4 na dakilang maestro gamit ang isang sibat. Ngayon, ikaw na. Dapat aminin bata, isa kang halimaw. Pero ang pagpatay ng 3 dakilang maestro ng sunod-sunod ay malamang na nagastos ng marami sa iyo, hindi ba? Isa kang tunay na mapanlinlang. Niloko mo sila para umatake. Ginawa mong batong tuntungan. Pero iniisip ko kung karapat-dapat ka ba sa batong tuntungan na ito. Ang mapabilang sa 3 iyon bilang isa sa 4 na dakilang maestro ay isang malaking kahihiyan para sa akin. Nasa tuktok na ako ng kaharian ng langit tao. Isang hakbang na lang ako mula sa banal na kaharian. Ngayon, kukunin ko ang sikreto sa pag-akyat sa banal na kaharian. Ito ba ang iyong dominyo ng langit tao? Mukhang pangkaraniwan lang sa akin? Libingan ng espada ng universo. Buksan. Iyan ang sinasabi ko. Dapat kong sabihin, mayroon kang talento. Iyan ay kwalipikado kang maging alipin kong
naghahain ng tsaa. Kumakatok na ang kamatayan sa iyong pinto at salita ka pa rin. Ngayon, ipapadala kita sa iyong libingan. Pormasyon ng espada na pumapatay ng immortal, bumangon, lusob. Ayan. Iyan na, siguro. Ikaw, talagang kinaya mo iyon? Siyempre, hindi mo pa nararanasan ang dominyo ko. Hindi ako basta-basta matatalo. Ang dominyo mo? Saan? Saan? Nasa ilalim na ng paa mo. Matandang hukluban. Mamatay sa hampas na ito at sumalangit nawa. Ang base ng paglinang ko, ganap na napigilan ang base ko ng paglinang. Pagkatapos ngayon, ang mundong ito ay wala ng 4 na dakilang maestro. Ang 4 na dakilang maestro? Patay na lahat. Ayos lang ako. Malaking pagkaubos lang ng espiritual na enerhiya. Magiging okay na ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga. General, maraming mga piling barbaro ang lumitaw sa likod natin. 100,000 ang bilang. Nangunguna sa kanila ay ang 3 pinakamahusay na mandirigma ng hari ng mga barbaro. Saktan mo ako habang mahina ako. Isang klasikong kaso ng mga ngaso na nagiging hinahabol. General, ako ang bahala sa likod para takpan ang iyong pag-atras. Ang pag-atras ay magpapaisa-isang patay sa atin. Sugod. Papuntahin ang mga sundalo na magtayo ng depensa. Kailangan lang natin silang pigilan ng 2 oras. Pagkatapos, mapapagiba ko ang hukbong may 100,000 lakas maging alabok. Ang basurang General Silas ay nakatakas na sa kaguluhan. Huwag mo siyang pansin. Huwag mo siyang pansin. Ganyang klaseng basura, ang pagtakbo pabalik sa imperyo ay maaaring hindi masama. Nolan, ipaubaya ko na sa iyo mula rito. Ayon sa iyong utos. 2 aso ang nag-aaway para sa buto, at ang pangatlo ay tumakbo kasama ito. Ang aking hari ay talagang isang matalinong manloloko. Ang 4 na dakilang maestro ng imperyo ay hindi lang para sa palabas. Ang taong iyon, mag-isa, pinatay ang 4 na dakilang maestro. Hindi siya dapat basta-basta. Ano ang dapat katakutan? Naubos na niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan ngayon. Siya ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Paano siya magiging katapat ng isang hukbong may 100,000 lakas? Hindi tayo dapat maging pabaya. Sa mundong ito, wala nang ibang 4 na dakilang maestro. Ito ang tanging pagkakataon natin na siya ay patumbahin. Kung hindi natin aalisin si Arthur, Ang mga barbaro ay haharap sa kapahamakan. Oo, Ginoo. Lahat bumuo ng formasyon. ang labanang ito Ang mga barbaro ay umaatake ng 100,000 piling kawal. laban sa ating 10,000 implanterya. Alam ko ito ay magiging isang malupit na masaker. Ngunit kung kaya nating tumagal ng 2 oras, ang takbo ng labanan ay magbabago. hanggat nabubuhay ang general, ang imperyo ay nakatayo. Ang imperyo ay walang hanggan. Ang imperyo ay walang hanggan. Humanda. Sugod. Ano ba yung sinasabi mo? Ano ito tungkol kay Arthur? Pinatay niya ang 4 na dakilang maestro ng sabay-sabay? Totoo po. Ang lahat ng ito, nasaksihan ko ng sarili kong mga mata. Si Arthur na iyon, kahit ang 4 na dakilang maestro, ay hindi nakatapat sa kanya. Kupa, paano tayo lalaban? Slate. Talo tayo, di ba? Paano naging ganito kalakas si Arthur? Si Silas na bata, nagsisinungaling kaya siya? Siguradong nasuhulan siya ni Arthur. Pinapalakas ang loob ng kalaban at pinapahina ang atin. Ay nako, kilala ko ang mga ito. Kapag hindi nila malutas ang problema, aalisin nila ang nagbanggit nito. Mga bantay. Kamahalan, teka, ako, mayroon pa akong mas mahalagang balita.
Bigo ka sa iyong tungkulin. Pinupuri si Arthur. Ano ang masasabi mo? Ang gusto kong sabihin ay, ang 4 na dakilang maestro ay wala kung hindi mga matatandang hangal na palaboy. Mga matandang hangal. Ano ang lihim sa likod nito? Kita mo? Sabi ko sa iyo, meron talagang nakatago. Eksakto, eksakto. Kahit gaano kalakas si Arthur, hindi naman siya hindi matatalo, di ba? Ang 4 na dakilang maestro ay talagang walang silbi. Ang kaharian ng langit tao ay hype lang. Yung 4 na matatandang hukluban nang harapin si Arthur. Ipakita nila ang tunay nilang kulay. Kaya hindi naman si Arthur ang malakas, kundi ang 4 na dakilang maestro ay mahihina. Nais ko, para sa kamahalan, kumuha ng mga sibilyang martial artist at pumunta sa hilagang kaparangan upang patayin si Arthur. Ganyan pala. Nagtataka ako kung paano nagkaroon si Arthur ng ganyang kakayahan. Ayon sa iyo, ang pagpatay sa 4 na matatandang hangal na palaboy ay hindi isang kahanga-hangang gawa. Tama po ang kamahalan. Tama na tama. Ipahayag ang kautusan. Gantimpalaan si General Silas ng 100,000 onsa ng ginto at utusan siyang kumuha ng mga sibilyang voluntaryo upang patayin si Arthur. Siguradong tapos na ang imperyo. Kahit papaano, ang mga taong ito ay hindi na magtatagal. Nakuha natin ang 100,000 ginto na ito sa panloloko. Isipin mo na lang na baon sa paglalakbay. Kamahalan, ang 8 alyadong bansa ay bumuo ng alyansa at sumusulong na sa ating imperyo. Walang katapusang problema, hindi pa humuhupa ang galit ng mga barbaro. Ang ating imperyo ay muling humaharap sa mga dayuhang kaaway, ang alyansa ng 8 bansa. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang mga ito ay tiyak na nakita ang ating imperyo na nagpapasakop sa mga barbaro at inaakala na madali tayong talunin. Kamahalan, tama kayo. Ang alyansa ng 8 bansa ay darating upang hatiin ang ating imperyo. General Silas, itatalaga ko sa iyo 100,000 ginto at uutusan kang ibigay ito sa alyansa ng 8 bansa. Utusan silang umalis sa imperyo. Kung hindi, ako ay walang magagawa kundi ibigay ang nagyayelong tundra para hatiin nila ng pantay-pantay. Naiintindihan ko. Ang hukbong imperial ay talagang bobo. Isipin mo nagagamit sila ng 10,000 impanterya upang harangan ang aking 100,000 kabalyerya. Naghihingi lang sila ng kamatayan. Nagpapalipas sila ng oras. Huwag kayong mastak. Targo, Kumba, mabilis na kumuha ng unit ng kabalyerya at hanapin ang kinaroroonan ni Arthur. Gaya ng inaasahan ng general, nakatago ka rito, the back. Iyan ay malamang na si Arthur. Mukhang wala na talaga siyang espiritual na kapangyarihan. General, dapat ba tayong magsignal upang magulat sa dakilang general? Hindi na kailangang abalahin sila. Ngayon, ang pinakamataas na karangalan ay nakatakdang mapunta sa kamay ni Targo. Akala ko ay kahanga-hanga ka, pero basura ka lang pala mula sa mundong mortal. Walang hiya, humanda kang mamatay. Magaling ka. Kung luluhod ka at yuyukod sa akin at manumpa kang maging alipin ko, baka hayaan kitang mabuhay. Kung tutuusin, ikaw ay medyo maganda at sayang naman kung papatayin kita. Kahit hindi kita lubusang maprotektahan, General, siguradong ako'y mamamatay ng nauna sa iyo. Kung gayon, sa palagay ko, kailangan mo lang pugutan muna ng ulo. Huwag kang matakot. Maaaring siya ay isang buong antas na mas mataas sa iyo, ngunit siya ay mayabang at mapagmataas, kaya may pag-asa pa. General, Hindi pa sapat ang iyong pagsasanay, kaya hindi mo ako makikita. Simula ngayon, kunin mo ang iyong sibat at sundin ang aking mga utos. Naglakas loob ka pa bang humarap sa laban? Parang hinihingi mo na ang kamatayan. si Targo ay nagngangalit. Nolan, mag-ingat ka!
Umigtad ka pababa sa lupa. Tumayo ka at pindutin pababa gamit ang iyong sibat. Ako, si Targo, talagang minamaliit kita. Ngunit kahit ang pinakamahusay na kasanayan sa martial arts, sa harap ng agwat sa antas, sa huli ay magiging walang silbi. Ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ito ng maigi. Imposible. Depensa. Lintik, pasensya na. Natagpuan ni Targo si Arthur. Palagi siyang masyadong mapusok. Bilisan natin pumunta doon. Pinatay mo siya? Sino man ang mga has na tamaan ng General ay dapat mamatay. Munting dalagita, ang lakas ng bibig mo. Pero hindi ako isang tanga gaya ni Targo. Saklaw! Isang eksperto ng kaharian ng langit tao sa mga barbaro? General, Ako na ang bahala sa natitira. Arthur, pustahan ako. Kaunti lang ang nabawi mong espiritual na kapangyarihan. Sa iyong kasalukuyang kalagayan, hindi mo ako kayang tapatan. Ang pakikipagharap sa inyong lahat ay higit pa sa sapat. Talagang hinigop niya ang kapangyarihan ng 3 eksperto ng kaharian ng langit tao. Anong uri ng lihim na sining ito? Dakilang general, kailangan pa ba naming lumaban? Lumaban o hindi? Hindi iyan ang desisyon mo. Dapat mamatay si Arthur. Ikaw lang ang hindi ako minamaliit. Sayang, napakahina mo. Kahit ikamatay ko, papatayin kita. Sinabi ko na sa'yo, napakahina mo. Babanal na kaharian. Sumabog. Magpahinga ka muna rito. oh, Pupunta ako doon para patahimikin sila. Patayin siya! Ligpitin ang unggoy ng imperyo! Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng lumaban ng mag-isa sa 10,000. Bumangon. Ngayon. Ang banal na lakas ng general. hindi ko maintindihan. General, sa ganoong kapangyarihan, bakit hindi na lang ibagsak ang hukuman at gawin mong hari ang iyong sarili? Ang isang malakas na hukbo ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mundo, ngunit paano iyon naiiba sa isang taksil na umagaw ng kapangyarihan? Sa pamamagitan lamang ng pagbabalik sa yumaong emperador, maaari tayong maging ang hukbo ng hari. At ang hukbo lamang ng hari ay lehitimong ibalik ang tunay na lahi. Magmarcha patungong bundok Lycan at protektahan ang trono. Kamahalan, hindi tayo makakalabas kahit paano. Walang halaga itong matandang buhay ko. Sana lang na si General Arthur ay makapag-ayos ng mga bagay.
Matandang lalaki, tigilan ang pangangarap ng gising. Pinatay ni Arthur ang 4 na dakilang maestro at malubhang nasugatan. Ang hari ng mga barbaro ay nagpadala na ng 100,000 kabalyerya para tapusin siya. Ang huling pag-asa ng iyong imperyo ay tuluyang napahamak. Siya ay nagsasabi ng totoo. Kamahalan. Ang imperyo ay napahamak. Mahusay, bumalik na ang 3 general. Matandang hukluban, huwag kang mamatay, maghintay ka lang. Ipapadala ko sa iyo ang ulo ni Arthur ngayon din, para makita mo mismo. General, nagulat ang scout. Isang maliit na grupo ng mga barbaro ang natagpuan sa lambak ng Hilagang Bangin. Ang kanyang kamahalan ay tiyak na nakulong doon. Ipadala ang utos, huwag makisali. Tumungo diretso sa lambak ng Hilagang Bangin para protektahan ang trono. Dakilang General, ang matandang hukluban ng imperyo ay narito. Dakilang General. General, mukhang may mali. Mukhang ang watawat ng imperyo iyon. Watawat ng imperyo? Ano? May isang tao na nangahas tumalon mula sa itaas. Siguro ay isang barbarong master. Mabilis, protektahan ang kanyang kamahalan. Hindi ako makatakas. Kayong lahat, lumabas dito. Ang mga barbaro ay hinahabol ako. Tingnan! Hindi sila mga barbaro. Ito ay ang pilak ng imperyo. Si General Arthur iyan. Ako, Arthur, ay huli na sa pagsagip. Patawad po. General Arthur. Hinintay kita sa wakas. Mabilis, tulungan ang kanyang kamahalan na sumakay sa kabayo. Pagkatapos, sumunod sa akin. Lumabas tayong lahat dito ng sama-sama. Huwag hayaang makatakas ang lalaking iyon. Itigil siya. Ang pangalan niya ay Tuanur. Isa siya sa nangungunang 10 master ng mga barbaro. Kahit isang barbaro na nasa kaharian ng langit tao ay pinatay ko. Paano magiging isang master na ganoon ang maging karapat-dapat na kalaban para sa akin? Mayroon akong ulat, kamahalan. Balitang apura mula sa Hilagang Kaparangan. Tapos na ba o hindi? Iniligtas ni Arthur ang yumaong emperador. Nakalusot sila sa pagkubkob sa bundok Lycan. Papunta sila sa timog. Walang silbi! Lahat kayo ay walang silbi! Ang mga barbaro ay walang iba kundi isang grupo ng mga walang silbing hangal. 100,000 kabalyerya at hindi nila kayang harapin ang isang matandang lalaki. Ano? Natahimik kayo? Dati kayo ay napakadaldal. Kumalma ka, kamahalan. Ang tapos na ay tapos na. Kailangan natin ng plano. At anong pakana ang nasa isip mo ngayon? Bumalik si Arthur patimog kasama ang yumaong emperador. Ang mga dating tapat ay tiyak na susuporta sa kanila sa daan. Kung makabalik sila sa kabisera ng ligtas. Ang ganyang bagay. Hindi ko kailangan mong sabihin sa akin iyan. Nasaan si Silas? Dalhin si Silas sa hukuman. Kinuha niya ang aking 100,000 onsa ng ginto upang umarkila ng 1,000,000 lakas na alyadong puwersa mula sa 8 bansa. Kamahalan, ang mansyon ni General Silas ay desyerto. Ang lahat ng ginto at pilak ay nawala ng walang bakas. Ano? 3 araw ang nakalipas, si General Silas umalis ng kabisera kasama ang kanyang pamilya. Inangkin niya ito ay sa utos ng kamahalan. Tumakas siya kasama ang aking ginto. Anong tapat na ministro? Anong mabuting general? Ang aking 100,000 onsa ng ginto itinapon lang sa mga aso, mga taksil na buhong. Bawat isa sa kanila. Kamahalan! Kamahalan, gising ka na. Kung wala ang iyong suporta, paano magiging matatag ang imperyo? Gaano ako katagal nang walang malay? 4 na oras lang. Sinabi ng manggagamot ng korte na si kamahalan ay dinaig ng galit at kailangan magpahinga. Magpahinga? Si Arthur ay inaakay ang matandang hukluban na iyon palapit ng palapit araw-araw. Paano ako makapagpapahinga? May balita ba mula sa alyadong puwersa? Si Silas ay naglaho. Ang alyadong puwersa ay walang pakialam sa atin. Hinihingi pa nila na isuko natin ang teritoryo at magbayad ng bayad pinsala. Kung ako ang tatanungin, si Arthur ay tapat sa emperador, hindi sa iisang tao. Magpatuloy ka. Kung ang imperyong ito natin ay may iisang emperador lamang, kung gayon ang talim ni Arthur, malalaman kung kanino ituturo at kung kanino hindi ang bagas. Hindi ba iyan malinaw?
Kaya sinasabi mo, General, ang mga lumang sugat ng yumaong emperador ay muling sumiklab. Susundin pa ba natin ang orihinal na plano at tambangan ang hukuman ng hari ng mga barbaro? Kung may mangyari sa kamahalan, tapos na ang lahat. Bukas ay liliko tayo patungong Timog Silangan at mabilis na babalik sa kapital. General, si Kamahalan ay gising na. Kayo ang kanyang tinatawag. Lumapit kayo. Gusto niyang makipag-usap. Alam ko nang higit sa sino man na wala na akong maraming oras. Huwag kayong mag-alala, Kamahalan. Inutusan ko na ang buong hukbo na lumihis ng landas at bumilis pabalik sa kapital. Hahanapin ko ang pinakamahuhusay na doktor sa imperyo. Kalahati ng aking buhay ay ginugol ko sa likod ng kabayo at ang mga sugat at sakit ay bumabad ng malalim sa aking mga buto. Walang gamot ang makakapagpagaling sa akin. Ang pagpasa ng imperyo kay Victoria ay ang aking pinakamalaking pagkakamali. Siya ay isang duwag na walang gulugod. Kapag wala na ako, ang imperyo ay masisira niya. Arthur, ipangako mo sa akin ang isang bagay. General, may mga bantay imperial sa labas ng kampo na may dalang gintong utos. Sabi nila ay ipinadala ng Emperatrice. Naglakas loob pa siyang magpadala ng tao? Umaya pa kayo, Kamahalan. Nandito ako. Tingnan natin kung ano ang pakay niya. Narito ako sa utos ng kanyang kamahalan upang magbigay galang sa yumaong emperador. Narinig ng kanyang kamahalan na hindi ka maganda ang pakiramdam at nasasaktan ang kanyang puso. Ipinadala niya ang utos ng pagsisisi sa sarili. Isang utos ng pagsisisi sa sarili. Hindi siya nagsisisi. Alam niyang tapos na siya, sabi ng kanyang kamahalan. Siyempre, may mga alitan sa pagitan ng ama at anak na babae. Ngunit malalim ang ugnayan ng dugo. Umaasa siyang uunahin mo ang kaharian at bumalik sa kabisera sa lalong madaling panahon. At matapang siyang magsalita tungkol sa mga kaaway sa pintuan. Itong mga kaaway, siya ang nagdala ng lahat ng ito. Kamahalan, sa kanyang karakter. Ang gamot na ito ay maaaring isang bitag. Iwanan ng gamot at ang utos. Maaari ka nang umalis. Inutusan ako ng kanyang kamahalan na bantayan kang uminom nito. Kamahalan, ang utos na iyon, mga luha lang ng buwaya. At huwag mong inumin ang gamot na ito. Sa palagay mo lalasunin niya ito? Gagawin niya ito, pumatay ng isang monarka at sarili niyang ama. Kamahalan, mag-ingat ka. Tama ka. Siyempre gagawin niya. Tiyak na gagawin niya. Ngunit kailangan kong inumin itong lason. Hindi ako makakaligtas hanggang sa makabalik tayo sa kabisera. Kung mamatay ako sa sakit sa daan, ano ang sasabihin ng mga tao? Si Victoria ay magpapalit ng katotohanan at sisihin ka sa pagpatay sa yumaong emperador. Mamarkahan kang mga agaw ng trono. Kung gayon, wala kang lugar sa mundong ito. Ang pagpapanumbalik ng lakas ng imperyo ay magiging isang panaginip lamang. Ngunit kung ako ay lason, ang mga krimen ng pagpatay sa monarka at pagpatay sa ama ay hahatol sa kanya magpakailanman. Maitatala ito sa mga talaan ng kasaysayan. Kung itaas mo ang bandila laban sa mga rebelde, ang iyong layunin ay magiging makatarungan at tama. Kamahalan, hindi dapat. Maaari kitang ihatid. Pabalik sa kabisera. Walang sapat na oras. Ito ang tanging paraan. Ang wasak na kahariang ito ay maaari ko lamang ipagkatiwala sa iyo. Arthur, ayaw kitang maging isang tapat na ministro. Gusto kitang maging isang matalinong pinuno. Kamahalan, Sa bisa ng utos ng langit. Naway mabuhay ng mahaba at masagana ang Emperatrice. Patay na siya! Hahaha! Patay na talaga ang matandang hukluban na iyon. Binabati kita, kamahalan. Ngayong wala na ang yumaong emperador, si Arthur ay parang barkong walang timon, na walang ibang natitira pang daan. Sinabi ko sa iyo noon pa man, ang utos ng langit ay nasa akin. Si Arthur, bagaman isang taksil, ay kapaki-pakinabang pa ring tao. Matalino ang kamahalan. Si Arthur ngayon ay nagdaranas ng pagkawala ng kanyang soberano, kaya ang kanyang paksyon ay walang pinuno. Kailangan mo lamang maglabas ng isang utos ng imperyo at tiyak na magmamakaawa siyang parang aso, luluhod upang pasalamatan ang langit. Gawaran si Arthur ng titulong Hari ng Hilaga, 10,000 onsa ng ginto, at ipasuko sa kanya ang kanyang utos militar. Ipatawag siyang gumapang patungo sa kabisera upang tanggapin ang kanyang gantimpala. Hindi ako maghihintay magpakailanman. ang yumaong emperador ay ginugol ang kanyang buhay sa pagtatanggol ng imperyo laban sa mga barbaro. Bago ang sinumang mananakop, hindi siya kailanman yumuko. Ngunit ngayon siya ay nilason ng taksil na anak na babae.
Ang selyong ito ay may mga salitang kautusan mula sa langit at walang hanggang kaunlaran. Ngunit ngayon ang kaharian ay nilinlang ng mga taksil na opisyal at ang emperador ay pinatay ng sariling anak na babae. Ang walang hanggang kaunlaran ay naging isang biro. Ang imperyong ito ay hindi pag-aari ni Victoria, pribadong ari-arian lamang. Ang pagluhod ay hindi bibili ng kapayapaan para sa imperyo. Sa likod mo ay ang iyong mga magulang, asawa, at mga anak at mga libingan ng mga ninuno. At 10,000 Pinabaya ang mga tao. Ngayon, ang ating isinusuot ay hindi lamang damit panluksa, kundi baluti. Ito ay saksi sa gulugod ng imperyo na hindi kailanman luluhod. Hindi kailanman luluhod. Sa panahong ganito, nagpapanggap ka pa ba? Bah, Dumating ang utos ng imperyo. General Arthur, lumuhod upang tanggapin ang utos. Sa biyaya ng langit, ipinag-uutos ng emperador, General Arthur, kahit siya ay kumilos ng padalus-dalos noon dahil inihatid niya ang labi ng yumaong emperador sa timog at nagbigay ng ilang serbisyo, espesyal naming ipinagkaloob sa kanya ang titulong hari ng Hilaga. Inaasahan naming pumunta siya sa palasyo agad upang tanggapin ang kanyang gantimpala at pasalamatan ang kanyang kamahalan. Igalang ito. General Arthur, Bakit hindi ka humakbang para tanggapin ang utos at pasalamatan ang kanyang kamahalan? Ang kanyang kamahalan ay nagiging mapagbigay. Huwag kang walang utang na loob. Arthur, patay na ang yumaong emperador. Ngayon ang kanyang kamahalan ay ang tanging suporta mo. Balak mo bang suwayin ang utos? Huwag kalimutan kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng imperyo. Binigyan ka ng kanyang kamahalan ng pagpapahalaga. Huwag mong talikuran ang kanyang kabutihan. Ito ay kaharian ng kanyang pamilya. Sa pamamagitan lamang ng sakripisyo dumarating ang dakilang ambisyon, nangangahas na hubugin muli ang mundo. Sumugod. Rebellion! Rebellion! Dapat akong magulat sa kanyang kamahalan. Patayin siya. Gamitin ang ulo niya bilang pagpapala ng bandila. Pagpalay ng bandila, pagpalay ng bandila. General, tapos na. Susunod, direkta nating sasalakayin ang kapital. Oh, Ang walang kakayahang pinuno ay dapat patalsikin. Dapat magsimula ang isang bagong panahon. Patayin ang huwad na emperador at magdala ng kapayapaan. bitayin silang lahat. Ipagdiwang ang tagumpay ng kamahalan sa Hilaga. Ang napakatalino na plano ng kamahalan, ang yumaong emperador ay sumakabilang buhay. Si Arthur ay sumuko na. Ang banta sa Hilaga ay naalis sa isang hampas. Walang kapantay na estratehiya sa kasaysayan. Ngayong ang yumaong emperador ay sumakabilang buhay, si Arthur ay isa lamang sundalo. Bukod sa paglilingkod sa kamahalan, sino pa ang kanyang mapaglilingkuran? Kapag siya ay bumalik, talagang bibigyan ko siya ng mahirap na oras. Ipakita sa kanya kung sino ang namamahala ngayon. Kahit na minsang sumuway si Arthur sa akin, kung isa sa alang-alang ang kanyang merito sa pag-escort sa mga labi ng yumaong emperador, maaari ko siyang tiisin. Ang kaluwagan ng kamahalan ay kasinlaki ng dagat, isang tunay na pagpapala para sa mga mamamayan. Pustahan tayo si Arthur ay tiyak na umiiyak sa pasasalamat, mabilis na bumabalik sa kapital, at upang humingi ng tawad sa kamahalan. Sabihin kay Arthur, hindi na kailangang maghanda ng mga regalo. Kailangan lang niyang kumilos ng maayos. Gampanan ng mabuti ang kanyang papel. Balang araw, siya ay maaaring maging aking paboritong aso. Tigil! Nagpipista ang kamahalan. Kagyat na ulat mula sa Hilaga. Bigyang daan. Ulat. Anong problema? Si Arthur na naman ba? Naghihingi na naman ng kondisyon? Kamahalan, Panginoong Drake, pinugutan ng ulo ni Arthur para basbasan ang watawat. Nawala ba sa isip ni Arthur? Si Arthur ang may hawak ng selyo ng imperyo na ipinamana ng yumaong emperador. Ang buong hukbo ay nagdadalamhati. Ano ang sinasabi niya? Sabi niya, ang walang kakayahang pinuno ay dapat patalsikin. Dapat magsimula ang bagong panahon. At gusto niyang patayin ang huwad na emperador at magdala ng kapayapaan. Ang kapal ng mukha niya. Naglakas loob ka. Iyong Kamahalan, ang bangkete ng pagdiriwang, dapat ba nating ihanda ito? umalis. Wyatt, gumawa ng utos. Hindi. Ilabas ang gintong token. Magpadala ng 2 gintong utos sa ginintuang tolda. Kamahalan, ito, ang komunikasyon sa mga barbaro ay palaging sa pamamagitan ng lihim na liham. Lihim na liham, atro. Sa panahong ganito, bakit pa mag-abala sa lihim?
sabihin sa hari ng mga barbaro. Hanggat mahaharang at mapapatay niya si Arthur at kunin ang kanyang ulo, ako ay handang talikuran ang trono, hatiin ang kaharian ng pantay sa kanya, at pamunuan ang imperyo ng magkasama. Kamahalan, huwag po. Hindi ba't sinasabi nito sa mundo na ang korte imperial ng imperyo ay hayagang ibinebenta ang bansa? Kamahalan, mag-isip muna, ang pag-imbita sa mga barbaro sa kaharian ay walang pinagkaiba sa pagbubukas ng pinto sa mga magnanakaw. Tumahimik! Lahat kayo tumahimik! Kung hindi ko papatayin si Arthur na, ang aking imperyo ay tapos na. Sige, ipadala ang mga gintong utos. Ngayon na, kaagad. Hatiin ang kaharian ng pantay. Ang emperatris mong iyon talagang buhos bigay. Yung batang si Arthur ay marami akong nawalang sundalo. Paano ko di iyon gagantihan? Mahusay, aking hari. Kapag kumilos ka na, tiyak na mamamatay si Arthur. Kaya ang kalahati ng imperyo ay sa iyo, aking hari. Kasalukuyan siyang lumalaban sa imperyo mula sa loob. Bakit tayo makikialam at mangangahas pa? Mas mabuting manood na lang tayo sa kanilang labanan. Panganib? Sa tingin mo ba talaga mahalaga sa akin ang imperyo? Yung kahariang ipinangako ng babaeng iyon? Ito ang tuktok ng kaharian ng langit tao. Aking hari, kailan kayo? Isang hakbang na lang mula sa pagtanaw sa tarangkahan patungo sa banal na kaharian. Ngunit ang hakbang na iyon ay bumitag sa akin sa 10 taon. Tiyak na si Arthur ay may lihim sa pagtawid patungo sa banal na kaharian. Kung gayon, tunay akong magiging walang kalaban-laban. Kung gayon, bakit ako, kasama ng hangal na babaeng iyon, hahatiin ang kaharian ng pantay? Ang buong imperyo ay magiging pastulan ng mga barbaro. Sa aking utos, ang hukbong may kalahating milyong lakas ay lalarga agad. Target, Arthur. General, 100 milya sa unahan, nakita namin ang watawat ng hari ng mga barbaro. Ang hari ng mga barbaro mismo ang namumuno sa kampanya. Hindi bababa sa kalahating milyong tropa. General, ang hari ng mga barbaro ay dumarating ng may malaking puwersa. Dapat ba nating iwasan ang kanyang taliba? Iwasan ang kanyang taliba? Dumating siya sa tamang oras. Saves me the trouble of looking for him. General, wala tayong 10,000 tao. Ang hari ng mga barbaro na namumuno mismo ay hindi katulad ng mga komandante ng garrison. Huwag mong maliitin siya. Sa halos 10,000 tao, dudurugin natin ang hukbong may kalahating milyon ng mga barbaro. Ngayon, gagawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Arthur, ibigay mo ang lihim ng banal na kaharian. Hahayaan kitang mapanatili ang iyong katawan na buo para hindi mamatay ang mga tauhan mo nang walang libingan. Mga sundalo, tumingin kayo sa kabila. Kalahating milyong kabalyerya ng barbaro, isang madilim na masa. Nakakatakot, di ba? Ngunit tandaan ninyo ito, sa ilalim ng ating mga paa ay ang lupa ng imperyo. Sa likod natin ay hindi mabilang na mga kababayan na naghihintay na mailigtas. Ang mga puting damit panluksa na isinusuot natin ay para sa yumaong emperador natin na ang katawan ay hindi pa lumalamig. Akala nila na sa dami, mapapaluhod nila tayo. Akala nila na sa lakas, masisira nila ang ating mga likod. Sabihin ninyo sa kanila na mali sila. Ang mga sumasalakay sa imperyo ay parurusahan, gaano man kalayo. Ang mga utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo. General, ito ay aura ng intensyong labanan. Ang kalooban ng hukbo ay aking kalooban. Ang mas malaking layunin ay aking layunin. Ngayon, mabubuhay at mamamatay ako kasama ang aking mga kapatid. Matigas ang ulo at hangal. Patayin! Sumalakay! Nakakatuwa. Talagang naglakas loob sila na may 10,000 lamang na harapin ang aking hukbong may kalahating milyong lakas. Bata, hindi ako katulad kay El at Cyrus sa mga walang ingat na mayabang na hangal. Kapag ako ay sumalakay, kukunin ko ang iyong buhay. Siyam na tigre na lumalamon ng kaluluwa. Hindi ko sila mapapatay. Ang 9 na gintong singsing na ito inuubos ang 1 siglo para gawin mula sa 9 na demonyong tigre ng kaharian ng langit tao na aking hinabol. Pagkatapos ay pinuko sila. Ang mga kaluluwa ng tigre ay walang kamatayan at ang mga singsing ay hindi masisira. Maliban kung mamatay ako, sila ay walang katapusang hahabulin ka hanggang sa durugin kanila. Nakuha ko. Ang enerhiya at kaluluwa ay magkakaugnay. Kapag namatay ang Panginoon, ang enerhiya at kaluluwa ay naglalaho. Gayunpaman,
Sa tingin mo ba ang iyong armas lamang ang may kamalayan? Ang sibat na ito ay gawa sa gulugod ng isang demonyong dragon ng ika-14 na kaharian, gulugod. Ngayon, hahayaan kitang hari ng mga barbaro, masaksihan isang labanan ng mga titan. Ang demonyong dragon ng ika-14 na kaharian ay talagang kakila-kilabot. Talagang pinipigilan ako nito. Wala nang paghihintay. Mamatay ka ngayon. Ang tuktok ng kapangyarihan ng kaharian ng langit tao ay talagang kahanga-hanga. Sayang, pagkatapos lamunin ang panghabambuhay na paglinang ng 4 na dakilang maestro, naabot ko na ang tuktok ng banal na kaharian. Sa aking paningin, ikaw ay wala kundi isang langgam. Shaman, tulungan mo ako. Ang matandang lingkod na ito ay mayroon lamang isang buhay. Para bigyan ka ng 1 minuto ng banal na kaharian. Arthur, ngayon nasa banal na kaharian na rin ako. Ramdam mo ba ang kapangyarihang ito? Sa parehong antas ng banal na kaharian, kaya kitang patayin, parang pagdurog ng langgam. Impyerno ng Nether, kulungan ng dominyo ng buto. Ngayon ay mamamatay ka. General, Tapos na. Isang langgam! Ha! Patay na siya! Sa wakas, mula ngayon, sino sa mundong ito ang makakapigil sa akin? Hindi ako matatalo. hindi ba masyadong maaga para magdiwang? General, Imposible. Paano ka nanatiling walang pinsala? Ang iyong kulungan ng sibat na buto ay mukhang nakakatakot, pero puro palabas lang at walang laman. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na tuktok ng banal na kaharian. Matigas ka, aminin ko iyan. General Arthur, Panginoong Arthur, talo ako. Ang buong hilagang gininto ang tolda yumuyuko sa iyo. Mula ngayon, ako ay isang sundalo lamang sa ilalim ng iyong utos, handang gawin ang iyong nais, nang walang pag-aalinlangan. General, ang mga barbaro ay pabago-bago. Tiyak na ipagkakanulo kanila. Hayaan sila ngayon, at magiging problema sila bukas. Ang mga nais sumakop ay parang damo sa kaparangan. Hindi sila mawawala kailanman. Pumatay ng isang hari ng barbaro ngayon, at bukas may lilitaw na isa pang Panginoon ng Lobo. Sa halip na mag-aksaya ng lakas sa pagputol ng bawat damo, hayaan ang kanilang pag-iral na patuloy na magpaalala sa atin na ang pana ay hindi dapat laging maluwag at ang palaso ay hindi dapat kalawangin. Patuloy na nagiging mas malakas ang tanging paraan. Ashina, Ang nagkasalang lingkod na ito ay narito. ililigtas ko ang iyong buhay sa ngayon. Mula sa araw na ito, inuutusan kang magdisarma at ilagay ang iyong mga tropa sa pasong lobo. Nang wala ang aking utos, huwag kang kumilos. Salamat sa pagligtas sa akin, General. Bawat barbaro ay susunod sa iyong pamumuno. Ang kamahalan ay talagang pinagpala. Ang haring barbaro na iyon ay isang pinakamataas na dalubhasang langit tao. Siya ay nag-uutos ng 500,000 kabalyerya. At ngayon ay kumilos na siya. Paano pa nabubuhay ang taksil na si Arthur? Sinabi ko na sa iyo dati, si Arthur ay umaasa lamang sa purong swerte at pagkakataon. Kapag humaharap sa isang tulad ng haring barbaro, isang tunay na kataas-taasang pinuno, ito ay parang isang langaw na sumusubok huminto ng karwahe. Tiyak na patay siya. Ngayon, marahil ang haring barbaro ay dala na ang ulo ni Arthur sa kanyang daan upang kunin ang kanyang gantimpala. Lahat ng pasasalamat sa matalinong desisyon ng kamahalan, gamit ang lakas ng mga barbaro upang alisin ang malaking banta. Tunay na isang napakatalino na estratehiya ng paggamit ng isang kaaway upang sirain ang isa. Ulat! Kagyat na ulat! Mula sa hukbong hilaga! Kamahalan, Kamahalan? Ang gintong tolda ng mga barbaro. Ang haring barbaro na si Ashina. ano ang pagmamadali? Ang haring barbaro ba, pinatay na si Arthur upang mag-ulat ng tagumpay? Sige. Lahat ito ay nasa inaasahan ng kamahalan. Huwag magmadali. Gagantimpalaan ka. Ang haring barbaro na pinamumunuan ng buong hukbo ng barbaro ay yumuko na kay Arthur. Lumuhod.
Walang paraan. Talagang imposible. Dapat ay chismis lang. Hindi totoo. Kamahalan. Nagkakalat ng kalokohan ang taong ito. Baka isa siya sa mga espiya ni Arthur. Tanungin siya ngayon. Ulitin mo iyan. 1,000% totoo. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata sa larangan ng digmaan. Lumuhod ang hari ng mga barbaro sa pagsuko. Ang buong hukbo ay pumanig kay Arthur. Kamahalan. Kamahalan. Ang hari ng mga barbaro, sumuko na siya. Kalahating milyong kabalyerya. Nasa bulsa na lahat para kay Arthur. Ito, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ang magagawa natin? Ang susunod na hakbang ni Arthur ay sasalakayin ang kapital. Mayroon na siyang mga piling tropa. Paano natin siya mapipigilan? Baka dapat tayong magkasamang humiling sa kamahalan na makipagkasundo kay Arthur. Ang yumaong emperador ay sumakabilang buhay na. Ang kaharian ay nangangailangan ng isang tao. Gising na ang kamahalan. Kamahalan, sa wakas ay gising ka na. Kritikal ang sitwasyon. Masyadong makapangyarihan si Arthur para pigilan. Ang inyong lingkod ay naglakas loob na magmakaawa sa kamahalan na isaalang-alang ang pakikipagkasundo kay Arthur na iyon. Kamahalan, kung may buhay, may pag-asa. Tumahimik ka. Mga tanga, mga nakikiride lang. Usapang pangkapayapaan? Pagpapaamo? Akala mo si Arthur ay ako lang ang habol? Kung mamatay ako, ililigtas ka ba niya? Kayong mga kasabwat na tumulong sa akin, na isuko ang teritoryo at magbayad ng bayad pinsala, at nagpadala ng gintong token upang saktan ang yumaong emperador. Ngayon natatakot kayo? Gusto niyong mabuhay? Sige, bibigyan ko kayo ng paraan palabas. Ito rin ang tanging paraan palabas ko. Sumulat ng utos. Sa aking pangalan, bilang Emperatrice Victoria ng Imperyo, magpadala ng mga utos sa 8 bansang overseas. Ibibigay ko ang buong teritoryo ng imperyo, ang mga mamamayan at kayamanan. Lahat ay hahatiin ng 8 bansa. Mayroon lang akong isang kondisyon. Dapat agad na bumuo ang 8 bansa ng hukbong may 1 milyong lakas ng alyadong puwersa upang samahan ako habang personal kong pinamumunuan ang kampanya. Personal kong hihiwain si Arthur ng pira-piraso. Hayaan ang kanyang dugo na magbinyag sa aking imperyo. Hatiin ang imperyo. Ang hukbong may 1 milyong lakas ng alyadong puwersa. Personal na namumuno sa kampanya. Baliw! Baliw! Ito ay hinihila ang buong imperyo na bumagsak kasama niya. Ano? Huwag mong sabihin sa akin na iniisip mo pa na maililigtas ninyo ang inyong mga sarili? Sumusunod ang matandang sakop na ito, kamahalan. Sumusunod kami, kamahalan. Ang lupain ng imperyong ito, kahit ibigay ko ito sa 8 alyadong bansa, hindi ko ito iiwan sa inyo. Ang emperatrice ng imperyo ay talagang sapat na tanga upang ibigay ang sarili niyang lupain. Mag-utos, pagkatapos dumaong, sumulong ng buong bilis, tiyaking mauna sa ibang mga bansa, at sakupin ang ilang mayayamang lungsod. Haha. Ang isang soberanong pinuno, na kusang nagbibigay ng teritoryo, ay talagang isang minsan sa isang siglo, kahit isang minsan sa isang milenyo na swerte. Kamahalan, tingnan mo, ang hukbong pula ng bansang pula, ang kabalyerya ng pilak ng bansang pilak, at ang mabigat na impanterya phalanx ng bansang obsidian. Ngayon talaga, mayroon tayong hukbong may 1 milyong lakas ng alyadong puwersa. Ligtas tayo, hindi tayo mamamatay. Hahaha. Ang plano ng kamahalan ay talagang tumutulong sa atin na makaligtas sa isang desperadong sitwasyon. Ang paggamit ng kapangyarihan ng 8 bansa upang durugin ang mga rebelde ay talagang matalino. Oo. Ang taksil na si Arthur, tiyak na dudurugin ng hukbong may 1 milyong lakas ng alyadong puwersa. May lakas ka pa ng loob na maging masaya? Kung hindi dahil sa inyong walang silbing basura, bakit ko kailangang ipagpalit ang pamana ng ating mga ninuno para sa mga espada ng mga lobong ito? Kumalma ka, kamahalan. Kaming matatandang sakop ay walang kakayahan. Karapat-dapat kami sa 10,000 kamatayan. Ang matandang sakop na ito ay handang gamitin ang matandang katawan na ito upang sumunod sa kamahalan sa kampanya. Paglingkuran ka ng tapat at hindi magdadalawang isip kahit kamatayan ang kapalit. Ang matandang sakop na ito ay tiyak na manonood sa taksil na si Arthur na patayin sa harap ng kamahalan. Canciller Winston, ngayon bakit hindi ka na natatakot kay Arthur? Kanina sa hukuman, ikaw ang pinakanginig. Nagbago na ang panahon. Sa hawak ang hukbong may 1 milyong lakas ng alyadong puwersa. Ang kamahalan ay tiyak na makakawalis sa hilagang hangganan at hubugin muli ang mundo, handang sumunod sa kamahalan hanggang kamatayan, durugin ang mga rebelde at ibalik ang prestihiyo ng bansa. Magutos ako. Ang hukbo ay magmamarcha sa loob ng 3 araw. Personal kong pamumunuan ang alyansa ng 8 bansa upang lumaban kay Arthur.
Kamahalan, maawa ka po. Pakiusap, iligtas mo ang iyong mga mamamayan. Kamahalan, ang disiplina ng iba't ibang hukbo, dapat bang pakalmahan ng kaunti? Kung magpapatuloy ito, natatakot ako mawawala ang suporta ng mga mamamayan. Suporta ng mga mamamayan? Mawawala na ang estado ng imperyo mismo. Bakit ko pakialaman ang suporta ng mga mamamayan? Bukod dito, bilang mga mamamayan ng imperyo, dapat silang magtiis para sa kapakanan ng bansa. Dapat sila nasa larangan ng digmaan. Pinapatay si Arthur para sa akin. Sa halip na magmakaawa dito, ang ating hukbo ay nananamsam sa daan. Hindi ba sobra iyon? Pagkatapos ng lahat, sa pangalan, inanyayahan pa rin tayo upang tumulong sa labanan. Inanyayahan? Ang babaeng iyon ay ipinagbili ang buong bansa sa atin. Ang mga lungsod at kayamanang ito. Paunang bayad lamang. Bukod, hindi mo ba siya nakita? Hindi man lang siya nangahas magsalita. Walang silbing emperatris. Kung hindi dahil sa lehitimong paghahati ng imperyo, sino ang mag-aabala sumunod sa kanya kapag napatay na si Arthur, ang babaeng ito? Ha 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 ha. Kamahalan, mga general, nakikita ko ang bandila ng gintong tolda ng hari ng mga barbaro sa unahan. Tingnan mo ang pormasyon na iyan, mukhang kilid ng hukbong rebelde ni Arthur. Iyon ang hari ng mga barbaro. Sumuko na siya kay Arthur. Pumorma, humanda sa pakikipaglaban sa bakal na bandila ng mga barbaro. Ha 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 ha. Sumuko ang hari ng mga barbaro kay Arthur? Hoy, walang hiya. Hindi ka ba takot na takot? Sino si Ashina? Yuyuko ba siya sa isang pasaway na bata ng kaharian? Talagang katawa-tawa. Kahit hindi tayo eksaktong kaibigan ng mga barbaro, ang kanilang pagmamataas ay alam ng lahat. Walang paraan na susuko sila. Sino ang may pakialam kung sumuko siya? Simpleng barbaro ay walang dapat ikatakot. Pangungunahan ko ang ating mga piling tropa, kasama ang isang dibisyon ng mga alyadong puwersa. Sa kabuuang hukbong, may kalahating milyong lakas, patungo sa larangan ng digmaan. Hayaang makita ng hari ng mga barbaro kung ano talaga ang pinakamalakas na hukbo sa mundo. Mga tanga! Lahat kayo mga tanga! Kamahalan, ano ba iyon? Bakit nila binabaliwala ang utos? Sumugod sila ng ganyan. Kung may magkamali. Bumalik sa korte, ngayon din. Ga. Tama ba ang narinig ko? Bumalik sa korte, kamahalan? Gusto mong bumalik sa korte ngayon? Kung aatake man si Arthur o maging kaaway ang 8 bansa, malas tayo sa parehong paraan. Ang 8 bansa, mga mayabang na hangal, tiyak na mabibigo. Sa tingin mo, si Arthur at ang hari ng mga barbaro ay naglinya para hintayin silang makaabot? Natalo na sila? Bumalik sa korte ngayon at may pagkakataon pa tayo. Ang mga pamilya ng mga sundalo sa ilalim ni Arthur, ang kanilang mga magulang, asawa, at anak, lahat ay nasa imperial na kapital pa. Nasa palad ko sila. At mayroon pa akong isa pang trump card na makakapagpabaliktad ng sitwasyon. Ha 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 ha. Narinig ko na kamakailan ay nakikipag-ugnay ka sa pasaway na bata ng kaharian. Bakit hindi talikuran ang kadiliman at sumama sa liwanag? Sumama ka sa akin at maghahati tayo sa imperyo. Hindi ba yan mas mabuti kaysa maging aso ng iba? Pakiusap, mag-utos na, General. Lumakad na. Tapusin mo na ng mabilis. Nauunawaan. Kaya natauhan na ang hari ng mga barbaro? Sumalakay? Ano? Masama ito. Ito ang kabalyerya ng barbaro. Sila ay sumasalakay. Pumorma. Mabilis na pumorma. Baliw ka ba, Ashina? Naging aso ka na ba talaga ni Arthur? Wala kang alam. Ito ang merito ng pagsuporta sa bagong hari. Sumuko sa tunay na malakas. Mas mabuti kaysa sumama sa inyong grupo ng mga talunan at sabay na bumagsak. Takbo! Ang mga barbaro ay umaatake. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Takbo! Hindi ka panipaniwala. Ang imperyo ay maaaring itulak sa ganitong sukdulan ng mga basurang ito at pilit na isuko ang teritoryo at magbayad ng bayad pinsala. General, ulat ng mga tagamanman. Si Victoria at Wyatt tila umatras sa timog. Ang mga bandila ng gitnang hukbo ng imperyo ay lumalayo. Tingnan natin kung ano pang panlilinlang ang nasa kanyang manggas. Kaya ito ang trump card ng kamahalan. Lahat ito ay mga tauhan ni Arthur. Ang buong pamilya ng lahat ng sundalo. Sila ang sakong ni Achilles nila. Makinig kayo. Sumama ang inyong mga anak at kapatid kay Arthur sa pagre-rebelde at nagtaksil. Dapat patayin ang kanilang buong pamilya. Alam kong pinahahalagahan ng langit ang lahat ng buhay, kaya bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sumulat ng mga liham, sinasabi ko sa inyo, para sa mga hindi tapat at walang galang sa magulang, mga anak, asawa, ama, at kapatid. Utusan silang umalis agad sa hukbong rebelde at bumalik upang humingi ng tawad sa akin. Ang mga babalik sa loob ng 3 araw ay patatawarin pagkatapos ng 3 araw. Kung may matigas ang ulo na nagkakamali at sumusunod sa taksil, ipapatay ang kanilang buong pamilya. Walang matitira. Kamahalan. Kabilang sa kanila ay mga batang 3 taong gulang na nasa lampin pa.
Dapat ba nating? Patayin silang lahat. Hindi mo ba maintindihan? Gusto kong malaman nila ang halaga ng pagtataksil sa akin. Gusto kong makita kung alin ang mas matibay, ang kanilang katapatan o ang aking espada. Ang malupit na iyan. Dinakip niya ang ating mga magulang, asawa at anak. Pupulitin ko siya. Pinipilit niya tayong bumalik sa lugar ng pagbitay, tumanggi at mamamatay ang ating mga pamilya. Ano ang gagawin natin ngayon? Nagpadala ng liham ang aking ina na nagsasabing, huwag akong umuwi, huwag kang duwag, ipaghiganti mo siya. General, ako, nasa imperial na kapital ang aking matandang ina at mga anak. Hiling ko na mamuno sa Taliba. Lusubin ang imperial na kapital at hiwain ng buhay ang makamandag na mangkukulam. Hiling ko na mamuno sa Taliba, lusubin ng imperial na kapital, hiwain ng buhay ang makamandag na mangkukulam, at iligtas ang ating mga pamilya. Kamahalan, gumising ka. Kung walang lihim na utos, sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? Ano ang pagmamadali sa pagkakataong ito? Sumulat ba ang mga pamilya ng mga sundalo ng mga liham upang hikayatin silang bumalik? May ilan bang nag-alinlangan? Ilang ang bumalik? Sila ay bumalik. Lahat sila ay bumalik. Ay, Kree. Ang bilis naman. Alam kong gagana ang pamamaraang ito. Ilang eksakto? Daan-daang libo. Daan-daang libo ang sumasalakay pabalik. Agad na ulat mula sa hangganan. Buong hukbo ni Arthur ang umaatake ng may galit. Nasira ang hangganan ng 3 beses sa isang araw. Ngayon, ang taliban ng mga rebelde ay nakatawid na sa Ilog Drake at dumiretso patungo sa kapital. Babalik sila? Daan-daang libo ang babalik? Patayin ang malupit, bawiin ang ating lupain. Iligtas ang aking pamilya. Dugo para sa dugo. Paghihimagsik! Lahat sila ay naghihimagsik. Itong magulong pulutong. Itong mga walang utang na loob na bastardo. Akala ba nila hindi ako maglalakas loob pumatay? Umalis! Kunin lahat ng mga pamilya ng rebelde na aming pinigil at patayin ang 500 sa kanila sa publiko. Hindi, 1,000. Itapon sila mula sa pader ng lungsod. Hayaan makita ng mga rebelde sa ibaba kung ano ang mangyayari kapag sumuway kayo sa akin. Umalis na. Ang mga lalabag ay papatayin. Nasaan ang mga ulo? Bakit hindi pa naihatid? Ano ang ginagawa ng basurang ito? Siguro naantala sila sa daan. Ako mismo ang pupunta tingnan. Kamahalan. Lahat ay pinalaya na. Pinakawalan? Pinakawalan? Sino ang nagpalaya sa kanila? Sinong may lakas ng loob? Hindi mo pa ba naiintindihan? Natalo na ang layunin ngayon. Wala nang papatay para sa iyo. Lahat sila ay nag-iisip kung paano angkinin ang kredito mula sa bagong Panginoon at kung paano iligtas ang sarili nilang buhay at ng kanilang pamilya. Tulungan mo akong bumalik sa palasyo. Bumalik sa palasyo? Ako? Dati akong sumipsip sa iyo para makakuha ng pabor at kumita ng pera. Ngayon, wala na akong oras para sa iyo. Wyatt, anong lakas ng loob mo? Naglakas loob kang pagtaksilan ako? Kung maglakas loob kang umalis, papatayin ko ang buong angkan mo. Ang buong angkan ko? Dilat mo ang iyong mga mata at tumingin. Ang utos ng imperyo na iyan. Kaya ba nitong lumabas sa imperial na kapital? Ikaw. Ikaw na walang hiya. Kung haharangin mo ako muli, papatayin kita. Ang imperyo, tapos na. Patayin ang malupit na ito. Ipaghiganti ang aking mga magulang. Putulin siya ng pira-piraso. Magbigay pugay sa yumaong emperador at sa ating mga nahulog na kasama. Anong tapang mo? Ito ay pagtataksil. Ako ang emperador. Ako ang emperador ng kaharian. Naglakas loob ka bang pumatay ng monarka? Ipapatay ang buong angkan mo. Bah, walang silbing emperatris. Paano namatay ang yumaong emperador? Paano nawala ang 15 hilagang lungsod? Gagamitin ko ang iyong dugo ngayon upang basbasan ang watawat. Arthur. General Arthur, nakita mo lahat ito. Ang mga taksil na sukab na ito. Gusto nila akong patayin. Protektahan mo ako. Bilisan mo. Protektahan ang inyong emperador. Ako. Alam kong mali ako. Naging hangal ako dati. Nakinig ako sa paninirang puri. Ang iyong layunin, nalinisin ang panig ng emperador mula sa masasamang tagapayo, ay nakamit na. Ang mga taksil na ministro ay tumakas na. Mula ngayon, lahat ng usaping pampulite ay susunod sa iyong pamumuno. Pamumunuan ko ang kaharian kasama ka. Ihatid mo ako agad pabalik sa palasyo. Sino nagsabing nagtaas tayo ng hukbo upang linisin ang panig ng emperador? Ngayon, kami ay narito upang patayin ang sumisira sa bansa at sa mga mamamayan nito, ang pekeng emperador na pumatay sa kanyang ama at nagtaksil sa bansa. Dadalhin natin sa mundong ito. Isang maliwanag at makatarungang mundo. Patayin ang pekeng emperador. Magdulot ng kapayapaan. Pekeng emperador, ako ang lehitimong anak na babae ng yumaong emperador. Lehitimo akong umakyat sa trono. Ikaw ang taksil. Taksil na sukab.
Kahit bigyan kita ng pagkakataon, mangahas ka bang patayin ako? Ang kasaysayan ay nakasulat sa bakal. Papanagutan mo ba ang walang hanggang kasiraang puri ng pagpatay sa monarka at pag-agaw ng trono? Halika, taksil! Ang tabak ay nasa iyong kamay. Saktan mo dito kung may lakas ka ng loob. Hayaang makita ng mundo kung paano mo, Arthur, pinapatay ang monarka at inaagaw ang trono. Pagkatapos, tutuparin ko ang iyong nais. Teka. Arthur, mahusay kang naglingkod sa imperyo. Nilinis ang lupain ng mga kaaway. Alam ko. Pero, ang pagtataas ng iyong espada laban sa emperador, sobra na yan. Ninuno ng hari, nagtatag na emperador. Ang iyong inapo na si Victoria ay umaamin na nagkamali siya. Pakiusap, ninuno ng hari, iligtas mo ako. Victoria, ang iyong mga pagkakamali ay napakaraming hindi mabilang. Alam ko, ngunit ikaw ay ang pamilya ng hari huling dugo. Dahil inamin mo ang iyong mga pagkakamali at nagpakita ng pagsisisi, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mula ngayon, mamuno ng masipag at alagaan ng mga mamamayan upang bayaran ang iyong mga pagkakamali. Arthur, dahil nagawa mo ang malaking serbisyo para sa imperyo, itinatalaga kita bilang rehente ng imperyo upang mangasiwa sa lahat ng usapin ng estado at tulungan si Victoria. Hayaan ang mga bagay ngayong araw matapos na rito. Sana kayong dalawa ay magtulungan bilang pinuno at ministro upang protektahan ang imperyo ng magkasama. Panginoong Arthur, hindi. Rehente, lahat ng dati ay aking pagkalito. Mula ngayon, magtitiwala ako ng buo sa rehente. Bumalik tayo sa palasyo at maglabas ng utos upang ipahayag ito sa mundo. Ano ang masasabi mo? Hayaan na. Isang nagkamali ako mula sa kanya at isang pinatawad mula sa ninuno ang mga sundalo ng hukbong hilaga na namatay ng walang kabuluhan. Yung mga pinatay ng mga barbaro, ang mga bayan sa hangganan, yung mga ibinigay niya sa alyansa ng 8 bansa, ang nilabag na lupa at mga tao, yung mga sa pamamagitan ng kanyang isang utos, nasira ang kanilang mga pamilya, ang dugong kanilang dumanak, ang paghihirap na kanilang tiniis. Hahayaan na lang natin ang lahat? Arthur, iningatan ko ang iyong mga nagawa sa isipan. Kaya, binigyan kita ng pagkarehente. Huwag kang magyabang dahil lang sa iyong mga nagawa. Ang aking mga desisyon ay kaloob ng langit. Lakas loob mo bang suwayin ang utos ng imperyo? Tama, ang ninuno ng hari ay nagsalita. Inamin ko rin ang aking pagkakamali. Ano pa ang gusto mo? Kailangan mo bang pilitin ako, ang iyong emperatrice, hanggang kamatayan? May respeto ka ba sa iyong soberano? O sa ninuno? O sa legal na tradisyon ng ating imperyo? Hindi natin ito pwedeng palampasin. Talagang hindi tayo sasang-ayon. Tama, dugo ang kapalit ng dugo. Patayin ang malupit at magtatag ng bagong dinastiya. Tama na ang ingay. Nagdesisyon na ako. Dito natatapos ang bagay na ito. Arthur, Tatanungin kita ng isa pang beses. Ang posisyon ng rehente, tatanggapin mo ba o hindi? kung igigiit mong patayin ang aking pamilya ng hari, ang huling angkan, at sirain ang legal na tradisyon ng imperyo, hindi ko ito papayagan. Hindi ko ito papayagan nga. Hindi ko ito papayagan. Nga. Anong klaseng legal na tradisyon ng imperyo iyan? Pabayaan na ang iyong mga ninuno ng hari, kahit bumaba ang lahat ng mga Diyos at Buddha, basta't pinoprotektahan nila ang mga sumisira sa bansa at sa mga mamamayan nito, at pumatay sa kanyang ama at ipagkanulo ang bansa. Ako, Arthur, ituturing silang lahat na kaaway, at tiyak na papatayin sila. Mayabang, ignorante na bata. Sa tingin mo ba talaga na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ilang mapalad na pagkakataon at pag-abot sa tuktok ng banal na kaharian, maaari mong hamakin ang lahat? Ipapaalam ko sa iyo, sa mundong ito, hindi lang ikaw ang nakarating sa antas na ito. Ngayon, lumuhod at sumuko. Itinuturing kitang isang taong may talento, kaya't kayang iligtas ang iyong buhay, at bigyan ka pa rin ng posisyon ng rehente. Sa buhay na ito, ako, Arthur, lumuhod sa langit, lupa, at mga magulang. Lumuhod sa matatalino at banal na pinuno. Ngunit hindi kailanman sa isang malupit, at tiyak na hindi sa isang huwad na Diyos na nagpoprotekta sa isang malupit. Sutil at hangal, gusto mong mamatay. Kung ganoon, hindi kita papayagang mabuhay. Ang legal na tradisyon ng imperyo ay hindi maaaring dungisan. Ninuno ng hari, patayin mo siya ngayon. Patayin ang taksil na ito. Muntik na niyang patayin ang iyong inapo. Punitin mo siya. Siyam na dragon na sumusupil sa imperyo, lipulin ang mga rebelde. Sige.
Domain. Buksan. Hindi! Isang langgam na sumusubok na yanigin ang puno. Nakakatawa. Nasabi ko na, ang dekretong imperyo ay utos ng langit. Kahit may kapangyarihan ka, hindi ka lehitimong lahi. Ang pagsuway sa utos ng langit ay hahantong lamang sa kamatayan. Ha ha ha. Arthur, tingnan mo ang sarili mo. Hindi ba gusto mo akong patayin? Sige, bumangon ka. Ninuno ng hari, hayaan mong tapusin ng iyong inapo ang taksil sa ngalan ng katarungan. Langit, buksan mo ang iyong mga mata. Huwag mo kaming hayaang magdusa pa. General Arthur, bumangon ka. Tumayo ka na. Bilisan mo at patayin siya. Baka magkaroon ng problema kung magtatagal. Bilisan mo at patayin siya. Ito ang kagustuhan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Paano iyon posible? Paniniwala lamang ng mga mortal? Paano ito makakialam sa mandato ng langit at sa landas ng imperyo? Supilin. Ito ay... Ang mandato ng langit ay nagpoprotekta. Ang dekreto ng imperyo ay hindi ang mandato ng langit. Ang buhay ng mga tao ang tunay na mandato ng langit. Arthur, hindi. Panginoong Arthur. Ako ito. Kasalanan ito. Ng matandang ito. Ito ang pagkahumaling ng matandang ito sa lehitimong dugo. Malabo at hangal. Ang babaeng ito ay nagkasala ng karumal-dumal na krimen. Tunay nga, karapat-dapat siyang mamatay. Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo na lang ang matandang ito. Ninuno ng hari. Hindi mo maaari. Uli na, kung hindi mo siya lihim na sinusuportahan, paano maglakas loob si Victoria na maging napakawalang ingat? Puting dragon na lumilitaw mula sa dagat. Linisin ang mundo. Arthur, hindi kamahalan. Ang kanyang bagong kamahalan. Nagkamali ako. Alam ko na ito ngayon. Ang pagligtas sa iyo ay madali. Ibaba mo sa akin ang buhay ng aking mga tao. Iligtas mo ang aking buhay. Handa akong maging madre. Dahil ako, pagkatapos ng lahat, ay mula sa dugo ng yumaong emperador. Nakikiusap akong Ibaba mo iligtas sa akin mo ang ako. buhay ng aking mga tao. Tinatanggap ko ang mandato ng langit. Kasunod ng kalooban ng mga tao, itinatayo ko muli ang bansa. Mula sa araw na ito, anumang tribong barbaro na dayuhan na maglakas loob na lumabag sa teritoryo ng imperyo o manakit sa mga tao ng imperyo, anuman ang uri nito, anuman ang lakas nito, masisira ang bansa nito, malipol ang lahi nito, at mawawala ang mga inapo nito. Bilang babala sa iba. Ito ay nasaksihan ng langit at lupa, at pinatunayan ng araw at buwan. Mabuhay ang emperador.